Baog ang anak ko, kaninong bastardo yang dinadala mo? Sigaw ni Doña Carmen. Habang nakaluhod si Teresa sa ulan, nakangising nakasandal si Stella kay Paulo sa loob ng mansyon. Layasan mo kami, malamig na utos ng lalaking pinakamamahal niya. Pinunasan ni Teresa ang kanyang luha, mahigpit na niyakap ang sinapupunan. Mabubuhay kami nang wala kayo. Ngunit sapat ba ang tapang ng isang ina para takasan ang malupit na tadhana? Baog ako, Teresa. At kung buntis ka man, sigurado akong hindi sa akin ang dinadala mo. Kaya bago ko patawagin ang mga pulis para kaladkarin ka palabas ng mansyong ito, umalis ka na. Hinding-hindi ko kikilalanin ang bastardong yan. Ang mga salitang iyon ay tila mga laso na patuloy na dumadaloy sa gunita ni Teresa. 5 taon na ang nakalilipas, ngunit sariwa pa rin ang hapdi sa bawat pagtibok ng kanyang puso. Ang malamig at walang emosyong mukha ni Paulo habang binibitiwan ang mga katagang iyon ay ang huling imaheng iniwan nito sa kanya bago siya tuluyang itinapon sa labas ng naglalakihang pintuang bakal ng kanilang tahanan. Walang kahit anong bitbit, walang kahit isang sentimo, tanging ang dumi sa kanyang mukha mula sa pagkakasubsob sa ulan at ang munting buhay na pumipintig sa loob ng kanyang sinapupunan. Nabalik lamang ang diwa ni Teresa nang maramdaman niya ang init ng usok na humahalik sa kanyang pisngi. Kasalukuyan siyang nakayuko sa harap ng isang malaking kaldero, matiyagang hinahalo ang malapot at itim na tsamporado. 4:00 pa lamang ng madaling araw. Sa labas ng maliit at barong-barong nilang dampa, ang ulan ay tila walang balak tumigil sa pagpatak sa butas-butas nilang bubong, na lumilikha ng maliliit na tulo na matiyagan niyang sinasalo ng mga lumang timba. Ang kanyang mga kamay na dati ay makinis at inaalagaan ng mga mamahaling sabon ay puno na ngayon ng mga kalyo at maliliit na paltos. Bawat ikot ng sandok sa mabigat na kanin ay nagbibigay ng matinding kirot sa kanyang balikat, ngunit hindi siya pwedeng tumigil. Kapag tumigil siya, walang laman ang sikmura ng kanyang mga anak sa paggising ng mga ito. Lumingon siya sa sulok ng silid kung saan nakalatag ang isang manipis at butas-butas na banig. Doon, mahimbing na natutulog ang kambal na sina Maya at Mateo. Ang dalawang anghel na naging dahilan kung bakit hindi siya sumuko noong mga panahong gusto na niyang magpalamon sa dilim. Nakita niya ang bawat pitik ng kanilang mga talukap, ang bawat mahinahong paghinga na tila musika sa kanyang pagod na pandinig. Ang mukha ni Mateo ay tila isang replika ni Paulo. Ang parehong hugis ng ilong, ang parehong kurba ng labi na dati niyang hinahagkan gabi-gabi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Anong laking biro ng tadhana na ang taong nagtakwil sa kanila ang siyang mukhang daladala ng kanyang anak araw-araw. Pinahid niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang dulo ng kanyang luma at kupas na duster. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Hindi pa siya kumakain mula kagabi dahil ang huling piraso ng tinapay ay itinira niya para sa almusal ng kambal. Ang gutom ay hindi na bago sa kanya. Naging kaibigan na niya ito sa nakalipas na 5 taon. Ngunit ang mas masakit na gutom ay ang gutom para sa katarungan. Ang gutom na marinig man lang ang salitang patawad mula sa lalaking sumira sa kanyang dangal. Biglang narinig ni Teresa ang malalakas na yabag ng sapatos sa labas ng kanilang pinto, na sinundan ng marahas na pagkalampag na tila gigibain ang marupok na kahoy. Teresa, lumabas ka dyan! Alam kong gising ka na at nagluluto. Ang boses ni Aling Ising, ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng kanilang dampa, ay pumailan lang sa gitna ng katahimikan ng madaling araw. Mabilis na binitawan ni Teresa ang sandok at nagmamadaling binuksan ang pinto. Sinalubong siya ng bugso ng hangin at amoy ng basang lupa. Doon ay nakatayo ang matandang babae, may dalang payong at ang mukha ay puno ng pagkairita. Aling Ising, pasensya na po. Maaga pa po masyado. Baka magising ang mga bata. Pabulong na pakiusap ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig at kaba.
Wala akong pakialam kung magising sila. Pangatlong buwan mo na itong atrasado sa upa, Teresa. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako charity institution. Kung hindi ka makakapagbayad ng kalahati ngayong hapon, ilabas mo na ang mga gamit mo at humanap ka ng ibang matutuluyan. Maraming naghihintay na upahan niyang pwesto mo. Sigaw ng matanda na hindi man lang tinignan ang kalagayan ng babaeng nasa harap niya. Maawa na po kayo, Aling Ising. Nagkasakit po kasi si Maya nung among nakaraang linggo. Naubos po ang kinita ko sa gamot. Pangako po, pagkatapos kong mailako itong tsampurado sa palengke, ibibigay ko po sa inyo ang lahat ng kikitain ko. Pagsusumamo ni Teresa, habang ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa laylayan ng damit ng matanda. Palagi ka namang may dahilan. Yung mga anak mo, puro sakit na lang ang idinudulot sa'yo. Bakit hindi mo hanapin ang tatay niyan? O baka naman totoo ang chismis na pati ikaw, hindi mo alam kung sino ang ama ng mga yan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Aling Ising. Tila 1,000,000 karayom ang tumusok sa puso ni Teresa. Kaya niyang tiisin ang gutom, kaya niyang tiisin ang pagod, pero ang insultuhin ang kanyang pagkatao at ang dangal ng kanyang mga anak ay isang bagay na hindi niya matatanggap. Ngunit ano ang magagawa niya? Wala siyang kapangyarihan, wala siyang pera. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at yumuko na lamang. Sige na, Aling Ising, magbabayad po ako. Pangako po. Mahina niyang sagot, habang ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang humalo sa patak ng ulan sa kanyang pisngi. Nang umalis ang matanda, naiwan si Teresa na nakatayo sa may pintuan, nakatingin sa kawalan. Ang dilim ng langit ay tila sumasalamin sa kanyang kinabukasan. Bumalik siya sa loob at tinignan ang kanyang tsampurado. Ang bawat butil ng kanin na lumalambot sa init ay tila bawat pangarap niya na unti-unting natutunaw. Naalala niya ang mansyon, ang malalambot na carpet, ang masasarap na pagkain na hindi niya maubos-ubos, at ang mga bisig ni Paulo na dati ay nagpapakita sa kanya ng langit. Paano nauwi ang lahat sa ganito? Paano nagawang maniwala ng lalaking nangako sa kanya ng kawalang hanggan sa mga kasinungalingan ng kanyang ina at ni Stella? Lalapit sana siya sa kambal para haplusin ang mga ito nang mapansin niyang gising na si Maya. Ang bata ay tahimik na nakaupo sa banig. Ang malalaki at matatalinong mata nito ay nakatitig sa kanya. Mama, bakit ka po umiiyak? Inaaway ka po ba ulit ni Aling Ising? Tanong ng bata sa maliit na tinig, habang pilit na kinukuskos ang mga mata. Mabilis na pinunasan ni Teresa ang kanyang mukha at pinilit na ngumiti. Ang ngiting tanging mga ina lamang ang nakakaalam kung gaano kabigat dalhin. Hindi, anak. Napuwing lang si Mama dahil sa usok ng tsampurado. Halika na. Maghilamos ka na para makakain na kayo ni Mateo bago tayo pumunta sa palengke. Lumapit si Maya at niyakap ang binti ng kanyang ina. Huwag ka na po umiiyak, Mama. Paglaki ko, bibilhan kita ng malaking bahay na walang tulo ang bubong at hindi ka na po magluluto sa usok. Sikil na hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Teresa habang niyayakap ang anak. Ito ang kanyang lakas, ngunit ito rin ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Ang isiping ang kanyang mga anak ay kailangang dumanas ng ganitong hirap dahil sa isang pagkakamaling hindi naman niya ginawa, ay tila isang kutsilyong unti-unting humahati sa kanyang kaluluwa. Matapos ang mabilis na almusal, inihanda na ni Teresa ang kanyang kariton. Ang malaking kaldero ay maingat niyang itinali sa lumang kahoy na may gulong. Isinakay niya ang kambal sa gilid at sinimulang itulak ang kariton patungo sa palengke. Ang putik ay kumakapit sa kanyang mga tsinelas. Ang bigat ng kariton ay humihila sa kanyang mga braso, ngunit bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Habang naglalakad sa gitna ng kalsada na nagsisimula ng mabuhay sa mga taong papunta sa trabaho, isang marangyang itim na sasakyan ang mabilis na dumaan sa tabi nila. Tumalsik ang maruming tubig mula sa kalsada,
direkta sa suot na damit ni Teresa at sa mukha ng kambal. Napatigil si Teresa. Pinanood niya ang sasakyang yon na unti-unting lumalayo. Ang kinang ng bintana nito ay tila nangungutya sa kanyang kalagayan. Hindi niya alam, ngunit sa loob ng sasakyang yon, isang lalaking nakasuot, may malamig na tingin, at may pusong puno ng semento ang nakatanaw sa labas ng bintana. Hindi batid na ang babaeng itinapon niya sa ulan 5 taon na ang nakalilipas ay naroon lang sa gilid ng kalsada, basang-basa at pilit na itinataguyod ang mga anak na ipinagkait niya sa kanyang sarili. "Mama, ang dumi po ng damit ko," reklamo ni Mateo habang pinapahid ang putik sa kanyang pisngi. "Shh! Ayos lang yan, anak. Mapupunasan natin yan pagdating sa palengke," sagot ni Teresa, habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa papalayong sasakyan. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Hanggang kailan niya kayang dalhin ang gulo ng nakaraan habang nilalabanan ang pait ng kasalukuyan? At kung sakali mang magtagpo muli ang kanilang mga landas, kakayanin kaya niyang tumingin sa mga mata ng lalaking pumatay sa dating Teresa nang hindi bumibigay ang kanyang mga tuhod sa bigat ng puot at pag-ibig na sabay na nananahan sa kanyang puso. Tumuloy si Teresa sa paglalakad. Bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang kariton ay tila isang panalangin sa langit na sana, sa dulo ng mahaba at madilim na kalsadang ito, ay may naghihintay na kahit kaunting liwanag para sa kanila. May mga alaala tayong pilit na ibinabaon sa limot. Ngunit sapat na ang isang pamilyar na amoy o lasa upang muling hukayin ang lahat ng sakit na akala natin wala na. Umuusok sa tindi ng init ang semento sa paligid ng palengke ng San Jose. Ang ingay ng mga tindera, ang sigawan ng mga kargador, at ang amoy ng lansa at nabubulok na gulay ay tila isang malaking pader na sumasalubong sa sino mang hindi sanay sa ganoong ingay. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang makintab at itim na Mercedes-Benz ang dahan-dahang huminto sa gilid ng kalsada. Hindi ito ang karaniwang tanawin sa lugar na ito. Ang sasakyan ay tila isang hiyas na naligaw sa tumpok ng mga basura. Sa loob ng sasakyan, mariing napapikit si Paulo habang hinihilot ang kanyang sentido. Ang aircon ay hindi sapat para pauwiin ang init ng kanyang ulo. "Anong nangyari?" Malamig niyang tanong sa driver. "Sir, tila uminit po ang makina. Titignan ko lang po sandali," sagot ng driver na bakas ang kaba sa boses. Bumaba ang bintana ng sasakyan at agad na pumasok ang maalinsangang hangin na may halong amoy ng usok at luto. Napakunot ang noo ni Paulo. Tumingin siya sa labas, sa mga taong nagmamadali, sa mga batang madudungis na naglalaro sa kanal, at sa mga tinderang walang tigil sa pagtawag ng mamimili. Ito ang mundong matagal na niyang kinalimutan. Ang mundong pinagmulan ng babaeng minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay, bago niya ito itinuring na isang malaking pagkakamali. Dahil sa tindi ng gutom at pagkainip na pagdesisyonan ni Paulo na bumaba. Hindi siya sanay sa ganitong lugar, ngunit ang kanyang sikmura ay nagsisimula ng magrebelde. Naglakad siya ng maingat, pilit na iniiwasan ang mga basang bahagi ng semento na maaring dumumi sa kanyang mamahaling sapatos na gawa sa Italy. "Champorado! Mainit na champorado! Bili na kayo, suki!" Ang boses na yon ay galing sa isang matandang babae na may malapad na ngiti at tila walang kapaguran. Ito si Tita Flor. Sa harap niya ay isang malaking kaldero na bagong hango pa lamang. Ang usok na lumalabas mula rito ay humahalimuyak sa paligid. May dalang amoy ng purong tablea at gatas na parang isang yakap sa gitna ng malamig na umaga. Hindi alam ni Paulo kung bakit, ngunit parang may kung anong puwersa ang humila sa kanyang mga paa patungo sa pwesto ng matanda. "Isang order nga," sabi niya, habang inilalabas ang kanyang pitaka. Tumingin si Tita Flor sa kanya mula ulo hanggang paa. "Naku, pogi, mukhang naligaw ka yata rito sa palengke.
Sigurado ka ba? Baka hindi sanay ang sikmura mo sa pagkain namin. Biro ng matanda habang naglalagay ng malapot na tsampurado sa isang maliit na plastik na mangkok. Hindi sumagot si Paulo. Kinuha niya ang mangkok at ang plastik na kutsara. Umupo siya sa isang bakanteng silya na gawa sa plastik, malayo sa karamihan. Tinitigan niya ang itim na lugaw. May kung anong pamilyar sa hitsura nito. Ang tamang lapot, ang puting gatas na dahan-dahang humahalo sa itim na tsokolate na bumubuo ng tila isang magandang obra maestra sa loob ng murang mangkok. Kumuha siya ng isang kutsara at dahan-dahang isinubo. Sa isang saglit, tila tumigil ang mundo ni Paulo. Ang ingay ng palengke ay nawala. Ang init ng araw ay hindi na niya naramdaman. Ang tanging nanatili ay ang lasa sa kanyang dila. Isang lasang hindi niya matatagpuan sa kahit anong 5 bintang na hotel o mamahaling restaurant sa Makati. Ito ang timpla ni Teresa, ang tamang balanse ng pait ng tabla at tamis ng asukal, ang kakaibang alat na nagmumula sa tuyo na nakahalo sa bawat butil ng malagkit. Walang ibang taong marunong magluto ng ganito, kundi ang babaeng sinabihan niya, 5 taon na ang nakalilipas na wala itong silbi. Ang babaeng pinalayas niya sa gitna ng ulan habang nagmamakaawa ito. Nanginginig ang kamay ni Paulo habang hawak ang plastik na kutsara. Ang kanyang puso na tila naging bato na sa nakalipas na mga taon ay biglang nakaramdam ng isang matinding saksak. Bawat subo ay tila isang pahinang nakaraan na pilit niyang pinunit pero heto. Muling nabubuo sa harap niya. Naalala niya ang mga umagang gigisingin siya ni Teresa na may dalang ganitong tsampurado. Ang mga ngiting ibinibigay nito sa kanya habang pinapanood siyang kumain. Sino ang nagluto nito? Mabilis na tanong ni Paulo kay Tita Flor. Ang kanyang boses ay tila kinakapos ng hininga. Iyan ba? Hindi ako ang nagluto niyan, Pogi. Inila ko lang sa akin yan ng isang kaibigan ko. Kailangan niya kasing umuwi agad dahil may sakit ang isa sa kambal niyang anak. Paliwanag ni Tita Flor habang abala sa pag-aayos ng mga barya. Nasaan siya? Saan siya nagpunta? Halos pasigaw na tanong ni Paulo, dahilan para mapatingin ang ilang tao sa paligid. Kakaalis lang niya. Dun banda sa dulo ng hilera ng mga gulay. Yung babaeng may dalang lumang kariton at may takip na sako ang kaldero. Bakit, Pogi? May problema ba sa lasa? Masarap naman yan. Nagtatakang tanong ng matanda. Hindi na naghintay ng sagot si Paulo. Binitawan niya ang mangkok sa mesa at mabilis na tumakbo patungo sa direksyong itinuro ni Tita Flor. Wala na siyang pakialam kung maputikan ang kanyang sapatos o kung mabunggo man niya ang mga taong nakaharang sa kanyang daan. Teresa! Sigaw niya sa loob ng kanyang isipan, bagamat walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Sa dulo ng palengke, malapit sa paradahan ng mga tricycle, nakita niya ang isang babaeng nakatalikod. Payat ito, nakasuot ng kupas na duster, at may nakataling panyo sa ulo. Maingat nitong itinutulak ang isang lumang kariton. Ang bawat hakbang ng babae ay tila may dalang bigat ng buong mundo, ngunit nanatili itong matatag. Teresa! Tawag ni Paulo, ngunit ang tunog ng isang paparating na truck at ang sigawan ng mga kargador ay lumunod sa kanyang boses. Nasa 50 metro na lamang ang layo niya. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib sa bilis ng tibok nito. Ngunit bago pa man niya maabot ang babae, may isang tricycle na pumarada sa harap nito na naging dahilan para mawala ito sa kanyang paningin sa loob ng ilang segundo. Nang makalagpas ang tricycle, wala na ang babae. Ang tanging naroon na lamang ay ang usok mula sa tambutso at ang ingay ng mga tao. Lumingon-lingon si Paulo sa paligid, umaasang makikita ang pamilyar na anino. Ngunit ang palengke ay tila isang labirinto na nilamon na ang kanyang hinahanap. Napahinto si Paulo sa gitna ng kalsada, hinihingal, habang ang pawis ay gumugulong sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakakakuyom. Ang lasa ng tsampurado
ay naroon pa rin sa kanyang bibig. Isang matamis na paalala at isang mapait na sumpa. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito nang hindi tinitignan ng screen. "Babe, nasaan ka na?" Kanina pa naghihintay si Mommy rito sa mansyon. Ang boses ni Stella ay puno ng pagkainip at tila isang matalim na tunog sa pandinig ni Paulo. "Pinag-uusapan na natin ang tungkol sa adoption papers. Sabi ni Mommy, kailangan na nating pirmahan ito para magkaroon na tayo ng tagapagmana ng kumpanya. Baog ka, di ba? Kaya ito lang ang tanging paraan." Ang salitang baog ay tila isang sampal sa mukha ni Paulo. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan nawala ang babaeng nagtitinda ng tsamporado. Kung totoo ang sinasabi ng kanyang ina at ni Stella, kaninong timpla ang natikman niya kanina? At sino ang kambal na binanggit ng matandang tindera? "Paulo, nakikinig ka ba?" Muling tanong ni Stella. "Pabalik na ako." Maikli niyang sagot bago pinutol ang tawag. Tumingin muli si Paulo sa paligid ng maduming palengke. Alam niya sa kanyang puso na hindi lamang ito isang simpleng pagkakataon. Ang tadhana ay nagsimula ng maglaro at ang lasa ng tsamporado sa kanyang dila ay ang unang hakbang patungo sa isang katotohanang maaaring sumira sa lahat ng bagay na binuo niya sa loob ng 5 taon. Sumakay siya muli sa kanyang sasakyan, ngunit ang kanyang diwa ay naiwan sa dulo ng palengke, kasama ang anino ng isang babaeng minsan niyang tinawag na asawa at ang lihim na nakabalot sa isang malapot at itim na tsamporado. May mga pagkakataong ang mga mata ay mas matalas pa sa kutsilyo. Sa isang sulyap lamang, kayang hiwain ang lahat ng kasinungalingang binuo ng mahabang panahon. Hindi nakatulog si Paulo ng gabing iyon. Ang bawat pagpikit niya ay tila isang malaking screen na nagpapalabas ng anino ng babaeng nakita niya sa palengke. Ang lasa ng tsamporado ay tila nanatili sa kanyang lalamunan, nanunumbat sa bawat paghinga niya. Sa gitna ng dilim ng kanilang malawak at malamig na silid, habang mahimbing na natutulog si Stella sa kanyang tabi, pakiramdam ni Paulo ay unti-unti siyang kinakain ng mga katanungang walang kasagutan. Bago pa man sumikat ang araw, bumalik si Paulo sa palengke ng San Jose. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakasuot ng kanyang mamahaling suit. Pinili niya ang isang luma at madilim na jacket at isang sombrero na halos tumakip na sa kanyang mga mata. Nagtago siya sa likod ng isang malaking haligi ng semento, malapit sa pwesto ni Tita Flor. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang tambol na nagbabanta sa katahimikan ng madaling araw. Lumipas ang ilang minuto na tila mga oras para kay Paulo. Ang bawat babaeng dumadaan na may dalang kariton ay pinagmamasdan niya ng maigi hanggang sa marinig niya ang tunog ng mga gulong na gawa sa bakal na dahan-dahang gumugulong sa bakubakong kalsada. Doon, sa gitna ng manipis na hamog, lumitaw si Teresa. Mas mabagal ang kanyang lakad ngayon. Ang kanyang balikat ay tila mas nakayuko, dala ang bigat ng kalderong puno ng tsamporado. Ngunit hindi ang kanyang pagod ang nakakuha ng atensyon ni Paulo. Ang kanyang paningin ay nakapako sa 2 maliliit na figura na nakaupo sa gilid ng kariton. Isang batang lalaki at isang batang babae. Huminto si Teresa sa harap ng pwesto ni Tita Flor. "Magandang umaga po, Tita Flor. Pasensya na po at medyo nahuli kami. Medyo nahirapan po akong gisingin itong 2. Mahinang sabi ni Teresa habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang dulo ng kanyang panyo. "Ayos lang, Teresa. Halika rito, mga bata. May itinabi akong pandesal para sa inyo." Masayang sagot ni Tita Flor. Lumapit ang 2 bata. Pinanood sila ni Paulo mula sa kanyang pinagtataguan. Pakiramdam niya ay tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang batang lalaki, si Mateo, ay tumingala. Sa ilalim ng liwanag ng isang lumang bombilya, nakita ni Paulo ang mukha ng bata. Ang hugis ng mga mata, ang matikas na panga, at ang kurba ng labi
Ito ay tila tumitingin siya sa isang lumang litrato ng kanyang sariling kabataan. At ang batang babae, si Maya, ay may mga matang tila bituin sa dilim, mga matang puno ng talino at tapang, eksaktong katulad ng mga mata ni Teresa noong unang pagkikita nila. Maya, Mateo, anong gagawin niyo kay Tita Flor? Paalala ni Teresa sa kanyang mga anak. Sabay na lumapit ang kambal sa matanda. Kinuha nila ang kanang kamay ni Tita Flor at dahan-dahang idinampi ang mga likod nito sa kanilang maliliit na noo. "Mano po, Tita Flor?" Sabay nilang sabi sa malambing na tinig. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa dibdib ni Paulo. Ang pagmamano, isang simpleng kutsi ng paggalang na itinuro ni Teresa sa kanilang mga anak sa kabila ng kanilang kahirapan. Nakita ni Paulo kung gaano kagaling pinalaki ni Teresa ang kambal. Kahit sa gitna ng dumi at hirap ng palengke, ang mga bata ay may taglay na dangal at respeto na hindi matatagpuan sa maraming batang lumaki sa karangyaan. "Ang galing naman ng mga alaga ko. Oh, heto ang pandesal nyo," nakangiting sabi ni Tita Flor. Pinanood ni Paulo kung paano hinati ni Mateo ang kanyang pandesal at ibinigay ang mas malaking bahagi kay Maya. Ang simpleng pagkilos na yon ay tila isang bala na tumama sa puso ni Paulo. Ang mga ito ay kanyang mga anak. Walang duda. Ramdam niya ito sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang koneksyong hindi kayang putulin ng kahit anong papel o kasinungalingan. Gusto niyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Gusto niyang tumakbo patungo sa kanila, luhuran si Teresa, at yakapin ang kanyang mga anak. Ngunit ang bawat hakbang na balak niyang gawin ay pinipigilan ng matinding hiya. Ang bigat ng kanyang mga nagawa noong nakaraan. "Baog ako, Teresa. Hinding-hindi ko kikilalanin ang bastardong yan." Ang sarili niyang boses ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na nagpako sa kanyang mga paa sa semento. Paano niya haharapin ang babaeng itinaboy niya? Paano niya ipapakilala ang sarili sa mga batang nanirahan sa hirap habang siya ay nagpapakasasa sa kayamanan? Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng manlabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. "Sige po, Tita Flor. Maglalako na po muna kami sa kabilang kanto," sabi ni Teresa habang sinisimulang itulak muli ang kariton. Dahan-dahang lumayo ang mag-iina. Pinanood sila ni Paulo hanggang sa muli silang lamunin ng karamihan ng mga tao. Napasandal siya sa haligi, ang kanyang hininga ay gumuho sa isang tahimik na hikbi. Ang lahat ng alam niya tungkol sa kanyang buhay, ang kanyang pagiging baog, ang katapatan ni Stella at ang integridad ng kanyang ina ay tila isang malaking gusali na gawa sa buhangin na unti-unting winawasak ng alon ng katotohanan. Umatras si Paulo patungo sa kanyang sasakyan, ngunit sa bawat hakbang niya palayo, lalong bumibigat ang kanyang kalooban. Habang binubuksan niya ang pinto ng sasakyan, napansin niya ang isang babaeng nakatayo sa di kalayuan. Nakatingin sa kanya ng matagal. Hindi niya ito pinansin sa tindi ng kanyang emosyon. Nang makasakay na siya, muling sumagi sa kanyang isipan ang isang detalye. Sa braso ni Teresa, habang ito ay nagtutulak ng kariton, nakikita niya ang isang mahaba at lila na peklat na tila galing sa isang paso o malalim na sugat. Isang peklat na wala roon, 5 taon na ang nakalilipas. Anong hirap pa ang pinagdaanan nito na hindi niya alam. Pinaandar ni Paulo ang sasakyan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa rearview mirror, naghahanap ng anino ng kanyang pamilya. Sa kabilang dako ng palengke, isang lumang tricycle ang dahan-dahang sumunod sa kariton ni Teresa at ang driver nito ay may hawak na cellphone, tila may kinakausap sa kabilang linya. Nandito na sila. Kasama niya ang mga bata. Bulong ng driver sa telepono. "Akin na yan. Sabi ko sa'yo, hindi pwedeng utang ang kinuha mo kahapon. Magbayad ka ngayon din." Ang boses ni Mang Gorio, isang lasinggerong madalas tambay sa kanto ng palengke,
ay naging sanhi ng paghinto ng mga tao sa kanilang ginagawa. Nakahawak ang magaspang at maruming kamay ng lalaki sa braso ni Teresa. Pilit itong pinipigilan sa pagtutulak ng kanyang kariton. Ang amoy ng alak mula sa hininga nito ay tila isang lason na humahalik sa mukha ni Teresa. Manggorio, maawa naman po kayo. Bukas na lang po. Wala pa po akong benta ngayon. Pakiusap ni Teresa, habang ang kanyang kabilang kamay ay pilit na inilalayo sina Maya at Mateo sa galit na lalaki. Ang mga bata ay nakakapit sa kanyang duster. Ang kanilang maliliit na katawan ay nanginginig sa takot. Wala akong pakialam. Ibigay mo sa akin yang lalagyan mo ng barya. Muling sigaw ni Manggorio, at bago pa man niya maitulak si Teresa sa semento, isang kamay na kasing tigas ng bakal ang humawak sa kanyang pulso. Isang lalaking nakasuot ng luma at maduming jacket, may sombrerong halos tumakip na sa mukha at may mga bakas ng nguling at dumi sa balat ang humarang. Si Paulo, o sa pagkakataong ito, si Paul. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, isang galit na matagal niyang kinimkim laban sa sarili at ngayon ay handang ibuhos sa sino mang mananakit sa kanyang pamilya. Bitawan mo siya. Ang boses ni Paul ay mababa, paos at puno ng panganib. Hindi na kailangan ang marahas na tunog, sapat na ang lamig ng kanyang tinig para mapatigil ang lasing. At sino ka namang pakialamero ka? Isang kargador lang na mukhang basahan. Pangutya ni Manggorio, ngunit nang makita ang talim ng tingin ni Paul at ang lakas ng kapit nito sa kanyang braso, dahan-dahan itong umatras. Sige, swerte mo ngayon babae, pero babalik ako. Nang umalis ang lasing, agad na binalingan ni Paul si Teresa. Gusto niyang tawagin ang pangalan nito. Gusto niyang itanong kung maayos lang ba siya. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ibinaba niya ang kanyang paningin. Pilit na itinatago ang emosyong gustong kumawala sa kanyang dibdib. Salamat. Salamat po sa tulong niyo, mahinang sabi ni Teresa habang hinihingal sa tindi ng kaba. Pasensya na po. Wala po akong maibibigay na pabuyas sa inyo. Ayos lang po yon, Ale. Paul na lang po ang itawag niyo sa akin. Sagot ni Paul na sinubukang baguhin ang tono ng kanyang boses para hindi makilala. Tumingin siya sa kambal. Maayos lang ba ang mga bata? Tumango si Teresa habang maingat na pinupunasan ng luha ni Maya. Paul, bago ka lang ba rito sa palengke? Ngayon lang kita nakita. Oho? Galing po ako sa probinsya. Naghahanap ng kahit anong trabaho. Kahit tagabuhat lang po ng mga sako. Pagsisinungaling ni Paulo. Ang bilyonaryong dating nagpapatakbo ng mga higanteng gusali ay handa nang maging isang kargador, mapalapit lamang sa babaeng dati niyang itinapon. Kung ganoon, sumama ka sa amin kay Tita Flor. Baka matulungan ka niya, sabi ni Teresa na may halong pagtitiwala sa kanyang tinig. Habang naglalakad sila, kinuha ni Paul ang hawakan ng kariton mula kay Teresa. Ako na po ang magtutulak nito, Ale. Mukhang pagod na po kayo. Naku, huwag na, Paul. Mabigat yan. Pagtanggi ni Teresa. Kaya ko po. Mas malakas ako kaysa sa hitsura ko. Madiing sabi ni Paul. Ang tunog ng mabigat na kariton sa semento ay tila naging mas magaan nang siya na ang humawak nito. Nakita niya ang mga sugat sa kamay ni Teresa. Ang mga bakas ng hirap na tila mga selyo ng kanyang kasalanan. Bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang hakbang patungo sa pagbabayad ng kanyang utang. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Mondragon, malayo sa dumi at ingay ng palengke, sina Doña Carmen at Stella ay masayang nag-aalmusal sa gitna ng katahimikan ng kanilang dining hall. Ang amoy ng mamahaling kape at sariwang prutas ay pumupuno sa silid. Nasaan si Paulo? 2 araw na siyang hindi umuuwi ng maayos. Sabi ng sekretarya niya ay nasa isang business retreat daw sa Tagaytay. Reklamo ni Stella habang tinitignan ng kanyang bagong gawang kuko. Hayaan mo siya, Stella. Masyado lang sigurong napagod ang anak ko sa kumpanya. Hanggat nasa atin ang kontrol sa pera at sa board of directors,
Walang dapat ikabahala, sagot ni Doña Carmen sa isang malamig na tinig. Kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang drawer at iniabot ito sa kanyang assistant. Ibigay mo ito kay Dr. Santos. Sabihin mo sa kanya, kailangan kong manatiling baog ang resulta ng lahat ng records ni Paulo sa ospital nila. Walang dapat makaalam ng katotohanan. Hindi nila alam. Ang lalaking inaakala nilang kontrolado nila ay kasalukuyang nagpapawis sa ilalim ng mainit na araw, nagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas para sa ilang sentimo, makuha lamang ang tiwala ng babaeng ninakawan nila ng dangal. Bumalik ang eksena sa palengke. Matapos ang ilang oras na pagtatrabaho, umupo si Paul sa tabi ni Teresa sa isang lumang bangko. Inabutan siya ni Teresa ng isang basong tubig. Salamat, Paul. Ang laki ng tulong mo sa akin ngayong araw, sabi ni Teresa habang nakatingin sa malayo. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng kanyang kagandahan sa kabila ng pagod. Inabot ni Paul ang baso at sa isang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga daliri. Isang kuryente ng kuryente ang dumaan sa katawan ni Paulo. Naramdaman niya ang init ng balat ni Teresa. Isang init na matagal na niyang hinahanap-hanap sa kanyang mga panaginip. Napatigil si Teresa. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin at tinitigan ang mga mata ni Paul na nakatago sa ilalim ng sombrero. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Isang pamilyar na pakiramdam ang gumising sa kanyang diwa. Paul! Bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Bakit? Bakit parang pamilyar ang mga mata mo? Parang kilala kita sa ibang buhay. Napatigil ang paghinga ni Paulo. Ang katahimikan sa paligid nila ay tila naging bingi. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang tibok ng puso na tila sumisigaw ng katotohanan. Mabilis na iniwas ni Paul ang kanyang tingin. Pilit na ibinaba ang sombrero hanggang sa halos matakpan na ang kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Sa probinsya po ako lumaki, Ale. Maraming tao ang may ganitong mga mata roon. Marahil ay dala lamang yan ng pagod nyo, kaya kung ano-ano ang naiisip nyo. Ang kanyang boses ay ginawa niyang magaspang at malamig, malayo sa malambing na tono ni Paulo Mondragon. Napabuntong hininga si Teresa. Tila unti-unting binibitawan ang pag-asang nabuo sa kanyang isipan. Siguro nga, pasensya na Paul. May mga anino lang talaga ng nakaraan na mahirap takasan, kahit sa gitna ng sikat ng araw. Upang maiba ang usapan, kinuha ni Paul ang dalawang maliliit na laruang gawa sa kahoy mula sa kanyang bulsa, isang maliit na ibon para kay Maya at isang maliit na kotse para kay Mateo. Ito ang mga bagay na binili niya sa isang tabi-tabi bago siya pumasok sa palengke. Dahan-dahan niyang iniabot ang mga ito sa kambal na kasalukuyang nakaupo sa tabi ng kanilang ina. Para sa inyo, maikli niyang sabi, kuminang ang mga mata ni Maya at Mateo. Sa kabila ng kanilang pagiging mahiyain, hindi nila naitago ang tuwa sa kanilang mga mukha. Salamat po, Kuya Paul, sabay nilang sabi. Ang kanilang maliliit na tinig ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Paulo. Pinanood niya kung paano nilaro ng kambal ang mga simpleng laruan sa ibabaw ng maduming semento. Ang tawanan nila ay tila mga kampanang nagbibigay ng liwanag sa madilim na sulok ng palengke. Lumapit si Teresa at inabutan si Paul ng isang basong tubig na nakalagay sa isang lumang plastik na baso. Salamat sa mga laruan, Paul. Hindi mo naman kailangang gawin yon. Alam kong mahirap din ang buhay para sa'yo. Ininom ni Paul ang tubig. Ang lamig nito ay hindi sapat para pawiin ang init ng kanyang pagsisisi. Ayos lang po. Masarap makita ang mga bata na nakangiti. Tumabi si Teresa sa kanya. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kambal. Mabuti ka pang tao, Paul. Kahit kargador ka lang, may malasakit ka sa mga bata. Hindi katulad ng ama nila, na kahit kailan ay hindi man lang sila binalikan o hinanap.
Minsan, naiisip ko, mas mabuti pang isipin nila na wala na silang ama kaysa malaman nilang itinakwil sila ng sarili nilang dugo. Ang bawat salita ni Teresa ay tila isang matalim na kutsilyong uunti-unting hinihiwa ang puso ni Paulo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing, "Nandito ako, ako ang ama nila." Ngunit ang bawat pagkakataon ay pinipigilan ng takot na baka tuluyan siyang kamuhian ni Teresa kapag nalaman nito ang lahat ng kanyang pagkukulang. Ang tanging nagawa niya ay ang kuyumi ng kanyang mga palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang balat. Nang sumapit ang gabi, dahan-dahang lumisan si Paul sa palengke. Naglakad siya patungo sa isang madilim na eskinita kung saan naghihintay ang kanyang sasakyan. Doon, hinubad niya ang kanyang maduming jacket at sombrero. Pinalitan ang kanyang mga damit ng mamahaling tela at muling naging si Paulo Mondragon. Ngunit habang tinitignan niya ang kanyang sarili sa salamin, ang nakikita niya ay hindi na ang makapangyarihang bilyonaryo, kundi isang lalaking basag at puno ng pagkukunwari. Pagpasok niya sa kanilang mansyon, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling pabango ni Stella. Isang amoy na dati ay gusto niya ngunit ngayon ay nagdudulot sa kanya ng matinding pagkadiri. "Babe! Nandito ka na!" Mabilis na lumapit si Stella at yumakap sa kanyang leeg, pilit na naglalambing. "Saan ka ba galing? Amoy araw ka at amoy usok." "Kadiri naman, Paulo. Maligo ka na nga." Malamig na tinanggal ni Paulo ang mga kamay ni Stella sa kanyang leeg. Ang bawat haplos nito ay tila isang laso na gumagapang sa kanyang balat. "Pagod ako, Stella. Hayaan mo muna ako." "Ano ba ang problema mo? Kanina pa kami naghihintay ni Mami. Malapit na ang anibersaryo natin at gusto kong magkaroon ng malaking party. Kailangan nating ipakita sa lahat na tayo ang pinakamasayang mag-asawa sa buong bansa." Patuloy ni Stella, na tila walang nararamdamang mali sa kanyang asawa. Hindi sumagot si Paulo. Naglakad siya patungo sa kanyang silid. Iniwan si Stella na nakatayo at galit na galit. Sa loob ng kwarto, naupo siya sa gilid ng kama at napasandal sa kanyang mga kamay. Ang kanyang isipan ay bumalik sa palengke, sa baso ng tubig na ibinigay ni Teresa, at sa tawanan ng kanyang mga anak. Ang kaibahan ng kanyang dalawang mundo ay tila isang malalim na bangin na hindi na niya alam kung paano tatawirin. Habang binubuksan niya ang kanyang drawer para kumuha ng damit, may napansin siyang isang puting papel na nakatiklop sa ilalim ng mga gamit ni Stella. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ito ay isang resibo mula sa isang sikat na fertility clinic na matatagpuan sa kabilang lungsod. Isang clinic na hindi nila kailanman binisita ng magkasama. Ang nakasulat sa resibo ay nakapangalan kay Stella at ang petsa ay noong nakaraang buwan lamang. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang halagang nakasulat para sa isang confidential DNA consultation. Ang paghinga ni Paulo ay naging mabilis. Ang bawat piraso ng kasinungalingan ay nagsisimula ng mabuo sa kanyang isipan. Ano ang itinatago ni Stella? At bakit may kinalaman ito sa isang DNA clinic kung sinasabi nitong siya ang may problema? Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na ang bagyong darating ay mas malakas kaysa sa kahit anong naranasan niya noon. May mga gabing ang kadiliman ay tila isang malaking kumot na sumasakal sa ating pag-asa. At sa bawat paghinga ay tila may libu-libong tinik na bumabaon sa ating dibdib. Ang katahimikan ng gabi sa eskinita ay nabasag ng mabilis at mabibigat na paghinga ni Teresa. Sa loob ng kanilang maliit na dampa, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang upos ng kandila na dahan-dahang nauubos. Nakaluhod si Teresa sa tabi ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang noo ng bata. Ang init na dumadampi sa kanyang palad ay tila nanggagaling sa isang nagbabagang uling. "Mateo? Anak, gumising ka. Uminom ka muna ng tubig." Bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay basag dahil sa yak. Ngunit ang bata ay nanatiling nakapikit.
Ang maliliit na labi ay nanginginig at ang paghinga ay kapos at mabilis. Wala nang natitirang pera si Teresa. Ang huling benta niya sa tsamporado ay ibinayad na niya kay Aling Ising para hindi sila palayasin. Tumingin siya sa kanyang lumang pitaka na nakalawit ang himulmol. Wala kahit isang singko. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng malakas na ulan sa labas na tila tinatawanan ang kanyang kawalan ng kapangyarihan bilang isang ina. Biglang bumukas ang marupok nilang pinto. Doon, sa gitna ng dilim at ulan, nakatayo si Paul. Basang-basa ang kanyang jacket at ang sombrero ay nakatabing sa kanyang mukha. Paul, tila nakakita ng anghel si Teresa. Tulungan mo ako. Si Mateo, ang taas ng lagnat niya. Hindi siya nagigising. Hindi na nag-atubili si Paul. Mabilis siyang lumapit at binuhat ang bata. Ang maliit at mainit na katawan ni Mateo ay sumandal sa kanyang dibdib. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Paulo ang isang matinding kurot sa kanyang puso. Ito ang kanyang dugo, ang kanyang anak, na naghihirap dahil sa kanyang pagkukulang. Huwag kang mag-alala, Teresa. Dadalhin natin siya sa ospital. Sumama ka sa akin. Tumakbo sila sa gitna ng ulan. Bawat hakbang ni Paul ay puno ng determinasyon. Hindi alintana ang madulas na putik at ang lamig ng gabi. Pagdating sa pinakamalapit na pribadong ospital, mabilis na kinuha ng mga nurse si Mateo. Habang abala ang mga doktor, lumayo sandali si Paul. Sa isang madilim na sulok ng hallway, inilabas niya ang kanyang black card, ang simbolo ng kanyang yaman na itinago niya sa ilalim ng maduming jacket. Bayaran niyo lahat ng bills. Siguraduhin yung pinakamahusay na kwarto at doktor ang titingin sa bata. Pero huwag niyo sasabihin sa babaeng kasama ko kung sino ang nagbayad. Malamig na utos ni Paul sa admin officer. Ang awtoridad sa kanyang boses ay tila hindi tugma sa kanyang suot, ngunit ang kinang ng card ay sapat na para sumunod ang lahat. Habang naghihintay, ang eksena ay lumipat sa malayo, sa loob ng malamig at tahimik na library ng mansyong Mondragon. Si Doña Carmen ay nakaupo sa kanyang silyang gawa sa balat ng hayop, habang si Stella ay naglalakad-lakad sa harap niya. Bakas ang pagkairita. Mami, kailangan nating siguraduhin na hinding-hindi malalaman ni Paulo ang ginawa nating pagmamanipula sa medical records niya 5 taon na ang nakalilipas. Kung nalaman niyang hindi siya baog, baka hanapin niya ang hampas lupang yon. Bulong ni Stella, ang kanyang boses ay puno ng lason. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Carmen. Huwag kang mag-alala, Stella. Ang mga dukhang tulad ni Teresa ay parang alikabok lang. Madaling hipan at kalimutan. Ang mahalaga ay manatili sa atin ang kontrol. Ang mga lihim ay dapat manatiling nakabaon sa ilalim ng lupa kasama ng dangal ng babaeng yon. Bumalik ang lahat sa ospital. Nakaupo si Teresa sa isang mahabang bench sa labas ng emergency room. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na paghikbi. Lumapit si Paul at dahan-dahang tumabi sa kanya. Wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng proteksyon. Dahil sa matinding pagod, puyat at gutom, hindi na napigilan ni Teresa ang kanyang sarili. Dahan-dahan niyang inihilig ang kanyang ulo sa balikat ni Paul. Ang amoy ng ulan at ang init ng katawan ng lalaki ay tila nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan sa gitna ng bagyo. Hindi gumalaw si Paul. Hinayaan niyang maramdaman ang bigat ng ulo ni Teresa sa kanyang balikat. Sa ilalim ng kanyang sombrero, ang mga mata ni Paulo ay nag-aapoy sa galit at pagsisisi. Pinagmamasdan niya ang pamilyang ito na unti-unting winawasak ng sarili niyang kadugo. Sa bawat patak ng luha ni Teresa na nararamdaman niya sa kanyang balikat, isang sumpa ang binubuo niya sa kanyang isipan. Ang katarungan ay darating at sisiguraduhin niyang bawat hibla ng sakit na naranasan ni Teresa
ay pagbabayaran ng mga taong nasa likod ng kasinungalingang ito. Lumipas ang ilang oras at dahan-dahang nagising si Teresa. Nakita niya ang isang nurse na lumapit at nag-abot ng isang folder. "Ma'am, maayos na po ang lagay ng bata. Nailipat na po siya sa private suite. Bayad na rin po ang lahat ng kailangan." Nagtaka si Teresa. "Bayad na? Sino? Sino ang nagbayad?" "Yung kasama niyo po." Turo ng nurse sa direksyon ni Paul na kasalukuyang nakatalikod at tila may inaayos sa kanyang jacket. Dahan-dahang lumapit si Teresa kay Paul. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat, ngunit may kung anong kaba ang bumabalot sa kanya. Nang makita niyang may nahulog na piraso ng papel mula sa bulsa ni Paul, agad niya itong pinulot para ibalik. Ngunit bago pa man niya ito maiabot, nabasa niya ang nakasulat sa itaas na bahagi ng resibo ng ospital. Ang kanyang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang papel sa kanyang kamay ay nanginig. Doon, sa ilalim ng pangalan ng payor, ay nakasulat ang isang pangalang hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Paulo M. Dahan-dahang lumingon si Paul at nagtama ang kanilang mga mata. Ang katahimikan sa hallway ng ospital ay tila naging isang mabigat na pasanin na handa ng sumabog. Ang pangalang pinakamamahal ko noon, siya na ngayong pinakamatalim na tinik na bumabaon sa aking lalamunan. Nanginginig ang mga daliri ni Teresa habang hawak ang resibo. Ang bawat letra ng pangalang Paulo M. ay tila mga uling na nagbabaga. Humahapdi sa kanyang paningin. Tumingala siya kay Paul, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan, takot, at isang mabilis na sumisiklab na galit. "Paul, anong ibig sabihin nito?" Ang boses ni Teresa ay halos isang bulong, ngunit puno ng bigat. "Saan galing ang perang pambayad sa ospital? Bakit pangalan ng lalaking yon ang nakasulat dito?" Mabilis na kumilos ang isip ni Paulo. Ramdam niya ang malamig na pawis na gumugulong sa kanyang likuran sa ilalim ng maduming jacket. "Ale, Teresa, makinig ka muna." Simula niya. Pilit na pinatitibay ang kanyang boses kargador. "Yung dating amo ko, si Sir Paulo Mondragon. Nagtrabaho ako sa kanya bilang driver bago ako napunta rito sa palengke. Noong nagpanik ako dahil wala tayong pera, tinawagan ko ang dati niyang sekretarya. Humingi ako ng tulong, ng utang na kikitain ko rin sa kanila balang araw. Hindi ko alam na pangalan niya ang ilalagay sa resibo. Isog na tamangiki at bendikan mo na nga." Napatigil si Teresa. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pasasalamat ay biglang naging tila semento sa tigas. Marahas niyang ibinagsak ang papel sa sahig ng hallway. "Ibalik mo ang pera sa kanya, Paul. Ngayon din." Sigaw niya. Hindi na inalintana ang mga taong napapatingin sa kanila. "Hinding-hindi ako tatanggap ng kahit isang kusing mula sa lalaking iyon. Mas pipiliin ko pang magtrabaho hanggang sa mamatay kaysa magkaroon ng utang na loob sa kanya." Ang bawat salita ni Teresa ay tila isang malakas na sampal na nagpaguho sa mundo ni Paulo. Doon niya nakita kung gaano kalalim ang sugat na iniwan niya. Ang pag-ibig na dati ay kasing ningning ng umaga ay naging isang madilim at madugong puot. Tumalikod si Teresa at pumasok sa kwarto ni Mateo. Iniwan si Paul na nakatayo sa gitna ng malamig na hallway, bitbit ang bigat ng isang kasalanang hindi sapat ang bilyon-bilyong piso para mabura. Lumipas ang isang linggo. Nakalabas na si Mateo sa ospital at unti-unti nang nanunumbalik ang sigla ng bata. Isang hapon, sa bakuran ng kanilang dampa, nakita ni Teresa si Paul na abala sa pag-aayos ng isang lumang bisikleta na nakuha nito sa tambakan. Gamit ang isang kalawanging wrench at langis, matiyagan itong binubuo ang bawat parte. "Oh, Mateo, subukan mo na," nakangiting sabi ni Paul habang inaalalayan ang bata sa upuan ng bisikleta. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, narinig ni Teresa ang malakas na halakhak ni Mateo. Pinapanood niya ang kanyang anak na pilit na binabalanse ang sarili habang si Paul ay maingat na nakahawak sa likuran ng bisikleta.
tumatakbo kasabay ng bata. Hindi alintana ang putik sa kanyang suot. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting paglambot ng kanyang puso. Sa kabila ng kanyang galit sa pangalang Paulo, hindi niya maikakaila ang kabutihang ipinapakita ng kargador na ito. Lumapit siya sa kanila. Bitbit ang isang gulong ng bisikleta na kanina pa sinusubukang ikabit ni Paul. "Hayaan mo na, Paul. Baka mapagod ka lang," sabi ni Teresa. Ngunit ang kanyang boses ay wala na ang talim ng nakaraang gabi. "Ayos lang, Teresa. Gusto ko lang makitang masaya ang mga bata," sagot ni Paul habang nagpupunas ng uling sa kanyang braso. Naupo si Teresa sa tabi niya at sinubukang tulungan itong pihitin ng isang tornilyo. Dahil sa sikip ng pwesto, dahan-dahang nagdampi ang kanilang mga kamay. Napatigil silang dalawa. Ang init ng palad ni Paul ay tila isang pamilyar na kuryente na gumapang sa balat ni Teresa. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Paulo na puno ng pagsusumamo at ang mga mata ni Teresa na puno ng pangungulila. Sa sandaling iyon, ang ingay ng paligid ay nawala at ang tanging narinig nila ay ang ritmo ng kanilang mga puso na tila may gustong sabihing lihim. "Salamat, Paul, sa lahat." Bulong ni Teresa. Ang kanyang mga daliri ay nanatiling nakadampi sa kamay ng lalaki. Ngunit ang kapayapaang yun ay biglang nabulabog. Sa di kalayuan, sa bungad ng palengke, isang marangyang puting sasakyan ang huminto. Ang tunog ng pinto nito ay tila isang babala. Isang matangkad na babaeng nakasuot ng mamahaling terno at may malaking sombrero ang bumaba. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa semento ay tila isang tunog ng hatol. "Doña Carmen?" Ang boses ni Teresa ay tila naging yelo sa takot. Namutla siya at biglang binitawan ng kamay ni Paul. Mabilis siyang tumayo at nagtago sa likod ng isang malaking sako ng bigas. Nanginginig ang buong katawan. "Doña Carmen, bakit siya nandito?" tanong ni Paul. Ngunit ang kanyang isipan ay mas mabilis na nakaramdam ng panganib. Narinig nila ang matalim at mapagmataas na boses ng matandang babae na umaalingaw-ngaw sa gitna ng palengke. "Nasaan ang tinderang sinasabi niyo? Gusto kong makita kung gaano kadumi ang lugar na ito." Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mabigat. Alam niya ang boses na yon, ang boses na nagtaboy sa kanya sa dilim, ang boses na muling nahanap ang kanyang pinagtataguan. Ang nakaraan ay parang isang halimaw na nagkukubli sa dilim. Gaano mo man ito katakutan, darating ang oras na muli itong lulutang upang lamunin ang iyong kapayapaan. Bawat hakbang ni Doña Carmen sa madulas at mabaho na semento ng palengke ay tila isang insulto sa kanyang pagkatao. Hawak niya ang isang panyong may pabango, pilit na itinatabing sa kanyang ilong, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri sa mga tinderang nag-aalok ng kanilang mga paninda. Para sa kanya, ang lugar na ito ay isang malaking basurahan na hindi karapat-dapat tapakan ng kanyang mamahaling sapatos. "Diyos ko, Stella, paano nakakatagal ang mga tao rito? Ang sangsang ng amoy." Sigaw ng matanda. Sapat na para marinig ng mga taong nagtatrabaho sa paligid. Sa likod ng malaking sako ng bigas, nawalan ng kulay ang mukha ni Teresa. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi niya mapigilan. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila bumabalik sa kanyang gunita. Ang gabi, kung kailan siya kinaladkad palabas ng mansyon, habang ang matandang babae siningi ay nakatitig sa kanya nang may mapanguyam ng ngiti. Pakiramdam ni Teresa ay naninikip ang kanyang dibdib. Tila muli siyang nawawalan ng hininga. Nakita ni Paul ang takot sa mga mata ni Teresa. Ang kanyang puso ay nag-apoy sa galit nang makita ang sariling ina na naghahasik ng lagim sa mundong pinagsisikapan niyang buuin muli. Alam niyang hindi siya pwedeng magpakita ng husto, ngunit hindi rin siya pwedeng manatiling nanonood lamang habang nanginginig sa takot ang babaeng mahal niya. "Tita Flor, pakiusap. Ilayo mo muna ang mga bata," bulong ni Paul sa matanda, habang dahan-dahan niyang ibinababa ang kanyang sombrero
upang lalong matakpan ang kanyang mukha. Lumapit si Doña Carmen sa pwesto ni Tita Flor, kung saan nakasalansan ang mga sariwang prutas. Magkano ang mga manggang ito? Siguraduhin mong hindi ito bulok, dahil mukhang kasing dumi ng lugar na ito ang lahat ng nandito. Mataray na sabi ng Donya. Naku, ma'am, sariwa po yan. Bagong pitas po. Magalang na sagot ni Tita Flor, bagamat bakas ang pagkapahiya sa kanyang boses. Huwag mo akong sagutin. Ang baho ng hininga mo. Muling singhal ni Carmen at akmang itataboy ang basket ng prutas nang biglang humarang si Paul. Sinadya ni Paul na bitbitin ang isang timba ng maruming tubig na ginagamit sa paglilinis ng sahig. Sa isang tila aksidenteng pagkilos, dahan-dahan niyang itinapon ang tubig malapit sa paanan ni Doña Carmen. Ang mga tilamsik ng maruming likido ay dumapo sa maputi at mamahaling terno ng matanda at sa kanyang sapatos. Isang matiling na tili ang kumawala sa lalamunan ni Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay namula sa tindi ng galit. Ano ba? Wala ka bang mata? Ikaw na kargador na madungis? Tignan mo ang ginawa mo sa terno ko. Alam mo ba kung magkano ito? Yumuko si Paul. Pilit na ikinukubli ang kanyang mga mata na nag-aapoy sa puot sa ilalim ng sombrero. Pasensya na po, Ale. Hindi ko po sinasadya. Masyado po kasing masikip ang daan. Ang boses niya ay ginawa niyang mas magaspang at matigas. Ale? Ang lakas ng loob mong tawagin akong Ale. Wala kang modo. Hampas lupa. Sa tindi ng puot, mabilis na itinaas ni Doña Carmen ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Paul. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa gitna ng biglang tumahimik na palengke. Hindi gumalaw si Paul. Tinanggap niya ang sakit ng hindi kumukurap. Ang kanyang panga ay nagngangalit at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang jacket. Kung alam lang ng matandang babaeng ito na ang lalaking sinampal niya ay ang sarili niyang anak na bilyonaryo, marahil ay gumuho ang mundong kanyang kinatatayuan. Umalis ka sa harap ko bago ko patawagin ang mga pulis para ipakulong ka. Sigaw ni Carmen bago padabog na tumalikod at nagmamadaling bumalik sa kanyang sasakyan. Pilit na pinupunasan ng dumi sa kanyang damit. Nang tuluyang makaalis ang puting sasakyan, dahan-dahang lumabas si Teresa mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pag-aalala. Mabilis siyang lumapit kay Paul at hinawakan ang namumulang pisngi nito. Paul, bakit mo ginawa yon? Pwede kanyang ipakulong. Napakasama ng babaeng yan. Wala siyang puso. Hikbi ni Teresa, habang ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa nasaktang bahagi ng mukha ni Paul. Tumingala si Paul at tinitigan si Teresa. Sa kabila ng sakit, isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ayos lang ako, Teresa. Mas mabuti nang ako ang saktan niya kaysa makita kanyang nanginginig sa takot. Kinuha ni Teresa ang kanyang paboritong panyo, ang panyong may burdang maliliit na bulaklak na dati ay regalo ni Paulo sa kanya, at dahan-dahang pinunasan ang dumi sa mukha ni Paul. Ang lapit ng kanilang mga mukha ay tila naging dahilan para marinig nila ang bawat paghinga ng isa't isa. Sa sandaling iyon, ang puot na nararamdaman ni Teresa para sa mga Mondragon ay panandaliang natabunan ng isang matinding pag-aalaga para sa kargador na handang maging kalasag para sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalapit, hindi nila napansin ang driver ni Doña Carmen na nananatiling nakatingin sa kanila mula sa side mirror ng sasakyang malapit nang umalis. Ang lalaki ay may hawak na radyo at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa direksyon ni Teresa. Confirmed! Nandito nga ang babae at tila may kasama siyang lalaki na nagbabantay sa kanya. Bulong ng driver sa radyo bago tuluyang pinaharurot ang sasakyan. Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang malaman na ikaw ay niloko, kundi ang mabatid na ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ang siya palang bumasag sa iyong kaluluwa. Sa loob ng madilim na library ng Mansyong Mondragon, ang tanging maririnig
ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang mabilis na tibok ng puso ni Paulo. Hawak niya ang folder na ibinigay ng kanyang pribadong investigador. Ang mga puting papel sa loob nito ay tila mga hatol ng kamatayan sa kanyang 5 taon na pananahimik. Binasa ni Paulo ang bawat salita muli at muli, umaasang nagkamali lamang siya ng pagkakaintindi. Ngunit ang mga resulta ay malinaw. Ang kanyang medical records mula sa dating ospital ay sadyang minanipula. Hindi siya baog. Ang katotohanan ay mas malupit. Si Stella ang may problema sa pagbubuntis at ang lahat ng paninising ibinunton sa kanya at kay Teresa ay isang planadong dula-dulaan. Higit pa roon, ang investigasyon sa probinsya ni Stella ay nagpakita na mayroon itong lihim na relasyon sa isang lalaki bago pa man sila ikasal. Isang relasyong nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Gumuho ang mundo ni Paulo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hanggang sa malaglag ang folder sa sahig. Napaupo siya sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang lahat ng pagsisisi, ang lahat ng hirap na dinanas ni Teresa, ang bawat patak ng luha ng kanyang mga anak, lahat ng iyon ay dahil sa isang kasinungalingang itinanim ng sarili niyang ina. Eksaktong pumasok si Stella sa silid, nakasuot ng isang mamahaling silk na pantulog at may dalang baso ng alak. "Babe, bakit gising ka pa? Akala ko ba pagod ka sa Tagaytay?" Tanong nito sa malambing ngunit nakakangilong boses. Naramdaman ni Paulo ang pag-akyat ng matinding pagkadiri sa kanyang lalamunan. Ang bawat haplos ni Stella sa kanyang balikat ay tila gapang ng isang uod. Pinilit niyang ngumiti ng peke. Isang ngiting tila maskara na gawa sa yelo. "May tinatapos lang akong trabaho, Stella. Mauna ka na sa kwarto, susunod ako." Nang makaalis si Stella, mabilis na kinuha ni Paulo ang naiwang cellphone ni Bonito sa ibabaw ng lamesa. Dahil sa tagal niyang pagmamasid, nakuha niya ang password. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, binuksan niya ang mga voice messages at emails. Doon niya nahanap ang sukdulan ng kasamaan. Isang voice memo mula kay Doña Carmen para kay Stella noong gabi ng Leona. "Siguraduhin mong pirmahan ni Paulo ang mga papeles. Kapag nawala na si Teresa, sa atin na ang lahat ng shares niya sa kumpanya. Hayaan mo siyang isipin na baog siya para hinding-hindi na niya balikan ang babaeng yon." Nabitawan ni Paulo ang cellphone sa ibabaw ng carpet. Ang tunog ng kanyang sariling hininga ay naging isang gurgle ng sakit. Napahampas siya sa kanyang dibdib, pilit na inilalabas ang sikil na hiyaw. Hiyaw na gustong kumawala. Umiyak siya ng walang tunog. Ang mga luha niya ay tumulo sa kanyang mamahaling lamesa. Ang bawat alaala ng pagtataboy niya kay Teresa ay bumalik na parang isang pelikula ng pagpapahirap. "Teresa, patawad." "Patawad?" Ang bulong niya ay tila isang dasal sa gitna ng impyerno. Hindi na niya kayang manatili sa mansyong yon. Sa kalagitnaan ng gabi, mabilis siyang nagpalit ng kanyang suot kargador at tumakbo patungo sa kanyang sasakyan. Pinaharurot niya ito patungo sa palengke, sa maliit na dampa kung saan nananahan ang kanyang tunay na buhay. Pagdating niya sa harap ng bahay ni Teresa, ang liwanag ng buwan ay tumatama sa marupok na pintuan. Nakita niya si Teresa sa gilid ng dampa, kasalukuyang naghuhugas ng mga huling kalderong gagamitin para sa tsamporado bukas. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at puno ng pagod. Dahan-dahang lumapit si Paul. Wala nang imik, wala nang paliwanag. Bigla niyang niyakap si Teresa mula sa likod. Isiniksik niya ang kanyang mukha sa leeg ng babae. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa baywang nito, na tila ba kapag binitawan niya ito ay tuluyan na siyang mawawala. Napatigil si Teresa. Ang malamig na tubig mula sa kanyang kamay ay tumulo sa semento. "Paul, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras?" "Paul, nababasa ako. Bitawan mo ako." Ngunit hindi gumalaw si Paul. Naramdaman ni Teresa ang panginginig ng katawan ng lalaki at ang mainit na tubig na pumatak sa kanyang balikat. Ang kargador,
na laging matatag at tahimik ay kasalukuyang umiiyak sa kanyang likuran. Patawad. Patawad na Teresa. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit. Sa bawat gabing nilalamig kayo. Patawad. Ang boses ni Paul ay basag na basag. Puno ng isang pagsisising tila hindi na mahihilom ng panahon. Naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang pintig sa kanyang puso. Ang paraan ng pagyakap na ito, ang bigat ng bawat salitang patawad. Ito ay tila isang multo ng nakaraan na muling nabuhay. Dahan-dahang humarap si Teresa sa kanya, pilit na tinitignan ang mga mata ni Paul sa ilalim ng kadiliman. Ngunit sa kanyang pagharap, nahawi ang gulanit na kwelyo ng jacket ni Paul. Dahil sa malapit nilang distansya at sa liwanag ng isang lampara, sa di kalayuan, malinaw na nakita ni Teresa ang isang maliit na puting peklat sa gilid ng leeg ng lalaki. Isang peklat na nakuha ni Paulo noong bata pa sila nang iligtas siya nito mula sa isang nahulog na baso. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas at hinawakan ng peklat na yon. Ang kanyang hininga ay napatid at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gitna ng dilim. Paulo? Ikaw? Ikaw si Paulo? Ang boses ni Teresa ay tila isang matalim na hiyaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang pinakamasakit na bahagi ng isang kasinungalingan ay hindi ang pagkakadiskubre sa katotohanan, kundi ang pagkaunawa na ang lahat ng luha mong ibinuhos ay pinanood lamang ng taong dahilan ng iyong pagdurusa. Nanigas ang kamay ni Teresa sa ibabaw ng peklat sa leeg ni Paul. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila binuhusan ng kumukulong tubig. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang mga mata ng kargador ay hindi na nakatingin sa lupa. Direkta na itong nakatingin sa kanya, puno ng pagsusumamo, puno ng mga luhang hindi na kayang ikubli ng kahit anong balat kayo. Hindi na nakapaghintay si Teresa. Sa isang marahas na pagkilos, hinablot niya ang lumang sombrero ni Paul at itinapon ito sa putikan. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, pilit niyang tinanggal ang pekeng balbas at ang uling na nakalagay sa mukha nito. Habang unti-unting nalalantad ang bawat kurba ng mukha ng lalaki, ang hininga ni Teresa ay tila naging isang matalim na hiyaw na nakulong sa kanyang lalamunan. Doon sa harap ng kanyang dampa, sa ilalim ng madilim na langit, ay nakatayo ang lalaking pumatay sa kanyang kaligayahan 5 taon na ang nakalilipas, si Paulo Mondragon. Isang matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Paulo. Isang sampal na naglalaman ng 5 taon ng gutom, 5 taon ng pangungutya, at 5 taon ng pag-aalaga sa 2 batang itinuring nitong bastardo. Ang tunog ng palad ni Teresa sa balat ni Paulo ay umaling-aungaw sa katahimikan ng gabi, tila isang basag na salamin na hinding-hindi na muling mabubuo. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Teresa ay tila galing sa ilalim ng lupa, gumaralgal sa tindi ng puot. Ginagawa mo ba kaming katatawanan, Paulo? Pinanood mo kaming maghirap? Pinanood mo kaming magmakaawa para sa barya habang nagtatago ka sa likod ng duming yan? You're sick! Napakasama mong tao. Marahas na bumagsak si Paulo sa kanyang mga tuhod, direkta sa malambot at maduming putik sa harap ni Teresa. Wala na ang makapangyarihang bilyonaryo, tanging isang lalaking basag ang natira. Teresa, please! Makinig ka muna. I'm so sorry. Ngayon ko lang nalaman ang lahat. Niloko tayo ni Mommy. Niloko tayo ni Stella. Hindi ako baog, Teresa. Ang kambal, sila ang buhay ko. Patawarin mo ako, please. Patawad? Isang mapait at masakit na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa habang ang mga luha niya ay tila mga ilog na hindi na maampat. Noong gabi na kinaladkad niyo ako palabas ng mansyon, noong lumuluhod ako sa ulan at sinasabing buntis ako, anong sinabi mo? Sabi mo, hinding-hindi mo kikilalanin ang bastardong dala ko. Tinawag mo akong Pokpok Paulo. Pinanood mo akong itapon sa kalsada na parang basura. Lumapit si Teresa
at hinawakan ang kwelyo ng jacket ni Paolo. Pilit itong niyuyugyug, habang ang kanyang boses ay tila isang hiyaw ng isang sugatang hayop. Alam mo ba kung ilang gabi kaming hindi kumain? Alam mo ba kung gaano kalamig ang sahig na tinutulugan ng mga anak mo habang ikaw ay natutulog sa malambot na kama? Isang beses, Paolo. Isang beses lang, nagkasakit si Mateo at wala akong pambili ng paracetamol. Halos mamatay ang anak mo sa bisig ko. I'm sorry, Teresa. I'm so sorry. Ang tanging nasabi ni Paolo, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa putikan habang ang kanyang sariling mga luha ay humahalo sa dumi ng lupa. Sa gitna ng kanilang sigawan, dahan-dahang bumukas ang pinto ng dampa. Lumabas ang kambal, sina Maya at Mateo, na may hawak na lumang kumot at ang mga mata ay puno ng takot. Nakita nila ang kanilang inang humahagulgol at ang lalaking laging tumutulong sa kanila, si Kuya Paul, na nakaluhod at umiiyak sa putikan. Mama, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Mateo sa isang maliit at nanginginig na tinig. Mabilis na pinunasan ni Teresa ang kanyang mukha at niyakap ang kanyang mga anak. Pilit na itinatago ang mga ito sa likod niya. Tumingin siya kay Paolo nang may malamig na tingin na tila ba hinding-hindi na nito makikita ang kahit anong init ng pag-ibig mula sa kanya. Umalis ka na, Paolo. Ngayon din, ang boses ni Teresa ay naging matigas na tila bato. Wala kang asawa rito at higit sa lahat, wala kang anak dito. Ang kargador na si Paul ay namatay na ngayong gabi at ang bilyonaryong si Paulo Mondragon ay hinding-hindi na welcome sa buhay namin. Teresa, please, hayaan mo lang akong bumawi sa kanila. Kahit para sa mga bata lang. Pagsusumamo ni Paulo habang pilit na inaabot ang dulo ng duster ni Teresa. Dahan-dahang lumapit si Paulo kay Maya. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang sinusubukang haplusin ang pisngi ng kanyang anak. Maya, anak, si Papa ito. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang daliri, mabilis na umatras si Maya at nagtago sa likod ng kanyang ina. Nagsimulang umiyak ang bata sa takot. Mama, ayoko sa kanya. Bakit po siya nandito? Bakit po niya pinapaiyak si Mama? Paalisin niyo po siya. Ang bawat salita ni Maya ay tila isang hatol ng kamatayan na binitay sa puso ni Paulo. Ang kanyang sariling anak ay takot sa kanya. Ang bata na dinala niya sa kanyang bisig noong nakaraang linggo ay itinuturing na siyang isang halimaw dahil sa sakit na idinulot niya sa ina nito. Doon naramdaman ni Paulo ang sukdulang parusa, ang pagiging isang estranghero sa sarili niyang dugo. Narinig mo ang anak ko, Paulo? Umalis ka na bago pa kita ipahabol sa mga tao rito. Malamig na sabi ni Teresa bago kinaladkad ang kambal pabalik sa loob ng bahay at marahas na isinara ang pinto. Naiwan si Paulo na nakaluhod sa gitna ng madilim na eskinita. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa putikan. Ang tunog ng paglock ng pinto mula sa loob ay tila huling tunog ng pintuan ng langit na nagsasara para sa kanya. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa isang lalaking nahanap na ang kanyang kayamanan. Ngunit huli na ang lahat dahil winasak na niya ang bawat tulay patungo rito. Kunin niyo ang mga batang yan. Ang isang tinderang tulad niya ay walang karapatang magpalaki ng mga dugo ng Mondragon. Ang matalim at mapang-aping boses ni Doña Carmen ay bumasag sa katahimikan ng umaga sa eskinita. Hindi pa man natutuyo ang mga luha ni Teresa mula sa masakit na paghaharap nila ni Paulo kagabi. Isang panibagong bagyo na naman ang humahampas sa kanyang pintuan. Sa labas ng kanyang dampa, 2 sasakyan ng pulis at isang puting van na may tatak ng ahensya ng gobyerno ang nakaparada. Tila mga buwayang handang manakmal. Nakaluhod si Teresa sa harap ng kanyang mga anak. Ang kanyang mga braso ay nakapulupot ng mahigpit sa maliliit na katawan ni Maya at Mateo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon na sa sarili niyang balat sa tindi ng kapit. Hindi niyo kukunin ang mga anak ko. Wala kayong karapatan. Ako ang nagpalaki sa kanila. Ako ang nagpakain sa kanila
habang wala kayong pakialam. Sigaw ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pait at desperasyon. Isang babaeng nagpapakilalang social worker ang lumapit. May hawak na mga papeles na tila mga hatol ng kamatayan. Ma'am, may ulat po kaming natanggap tungkol sa kapabayaan sa mga bata. Ang kapaligiran nyo ay hindi angkop para sa kanila. Wala kayong sapat na kakayahan para tustusan ang kanilang pangangailangan. Pansamantala silang dadalhin sa aming pasilidad para sa kanilang proteksyon. Paliwanag nito sa isang malamig at mekanikal na tono. Proteksyon? Pinoprotektahan niyo ba sila o ninanakawan niyo ako? Ang hiyaw ni Teresa ay tila isang sugatang hayop. Doña Carmen, alam kong ikaw ang nasa likod nito. Napakasama mo. Hindi mo na ba kami tatantanan? Dahan-dahang bumaba ang bintana ng isang marangyang puting sasakyan sa di kalayuan. Doon ay nakasilip si Doña Carmen. Ang kanyang muka ay walang kahit anong bakas ng awa. Utang na loob mo sa akin ang buhay ng tatay mo noon, Teresa. Binayaran ko ang lahat ng utang nyo. Ngayon, ibigay mo sa akin ang mga batang yan o sisiguraduhin kong sa kulungan ka mabubulok habang pinapanood mo silang lumaki sa piling ko. Mamili ka, ang kalayaan mo o ang mga bata. Nagsimula ng magkagulo. Pilit na hinihila ng mga opisyal ang kambal mula sa yakap ni Teresa. Ang ingay ng pag-iyak ng mga bata ay tila mga punyal na sumasaksak sa pandinig ng mga kapitbahay. Mama, Mama, ayaw ko po. Huwag niyo po kaming ibigay. Ang hiyaw ni Mateo ay halos mawalan na ng boses. Si Maya naman, sa tindi ng takot at pagmamahal sa ina, ay mabilis na kinagat ang braso ng lalaking humahawak sa kanya. Isang malakas na tulak ang natanggap ni Teresa, dahilan para tumalsik siya sa semento. Ang kanyang siko ay uminit sa hapdi ng gasgas, ngunit hindi siya tumigil. Gumapang siya sa putikan, pilit na hinahabol ang mga anak niyang isinasakay na sa loob ng van. Ang bawat daliri niya ay puno ng dumi at dugo mula sa pakikipag-agawan. Sa sandaling iyon, ang langit ay tila nagdilim, sumasalamin sa kawalang katarungang nararanasan ng isang inang walang kapangyarihan. Ngunit bago pa man maisara ang pinto ng van, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang nangingibabaw sa buong paligid. Isang itim at makintab na SUV ang humarang sa tapat ng mga pulis. Bumukas ang pinto nito at bumaba ang isang lalaking nakasuit. Malinis ang bawat hibla ng buhok at may dalang awtoridad na tila kayang patigilin ang pag-ikot ng mundo. Si Paulo Mondragon, pero hindi na ang kargador na si Paul na basang-basa ng ulan. Ito ang CEO ng Mondragon Group, ang lalaking may hawak ng kapangyarihang kinatatakutan ng lahat. Bitawan niyo sila. Ang boses ni Paulo ay mababa. Ngunit bawat salita ay tila isang utos na hindi pwedeng baliin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mga pulis at social workers. Sir Paulo, ginagawa lang po namin ang trabaho namin batay sa ulat ng kapabayaan. Simula ng social worker, ngunit pinutol siya ng isang matalim na tingin ni Paulo. Ang mga batang yan ay hindi pinapabayaan. Sila ay mga Mondragon at ang babaeng sinasaktan nyo ay ang asawa ko. Maingat na kinuha ni Paulo ang mga papeles mula sa kamay ng babae at pinunit ito sa harap ng lahat. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang nalaglag sa putikan, tila mga talulot ng isang bulaklak na nawalan ng halaga. Lumapit si Paulo kay Doña Carmen na kasalukuyang nakatitig sa kanya nang may halong gulat at puot mula sa loob ng sasakyan. Tumayo si Paulo sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang anino ay tumakip sa mukha ng matanda. Ma, tapos na ang laro nyo. Alam ko na ang lahat ng ginawa nyo ni Stella. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng panggigipit kay Teresa. Huwag mong susubukang hawakan muli ang pamilya ko dahil sisiguraduhin kong sa kulungan ka matutulog bukas. Wala akong pakialam kung ina kita. Ang katarungan para sa mga anak ko at kay Teresa ang mas mahalaga sa akin ngayon.
Ang bawat salita ni Paulo ay tila mga latigo na humahampas sa dangal ni Doña Carmen. Tumingin si Paulo kay Teresa na kasalukuyang nakahandusay sa semento, basang-basa at puno ng dumi. Lumapit siya rito at dahan-dahang inalalayan itong tumayo. Hinubad niya ang kanyang mamahaling suit at ibinalot ito sa nanginginig na balikat ni Teresa. Sa unang pagkakataon, hindi lumayo si Teresa. Ang tindi ng trauma at pagod ay tila nagpabagsak sa kanyang depensa. Nandito na ako, Teresa. Hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa inyo muli. Bulong ni Paulo habang ang kanyang mga braso ay nagbibigay ng init na matagal nang nawala sa buhay ng babae. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan sa eskinita ay tila isang mabigat na presensya. Habang dahan-dahang pinapaalis ni Paulo ang mga pulis gamit ang isang tawag sa telepono, nanatiling nakatitig si Doña Carmen sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa loob ng sasakyan. Akala mo ba ay nanalo ka na, Paulo? Hindi mo kilala ang kinalaban mo. Kung kailangang sunugin ko ang lahat para lang hindi mapunta sa babaeng yan ang yaman natin, gagawin ko. Bulong ni Doña Carmen sa kanyang sarili bago mabilis na pinaharurot ang kanyang sasakyan palayo sa lugar. Naiwan si Paulo at Teresa sa gitna ng eskinita habang ang kambal ay mabilis na tumakbo palabas ng van at niyakap ang kanilang ina. Sa gitna ng dumi at hirap, si Paulo ay nakatayo sa kanilang tabi, isang kalasag na handang humarap sa anumang panganib. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang mas malaking banta ang nagluluto sa mansyon. Si Stella ay kasalukuyang may kausap sa telepono. Isang press conference ang inihahanda at ang pamagat nito ay ang tuluyang pagbagsak ng dangal ni Paulo at ng mga bastardo nito sa harap ng buong bansa. Sa bawat pagpili, may kailangang iwanan. At sa pagkakataong ito, mas pipiliin kong maging mahirap na may dangal kaysa maging hari sa isang kahariang gawa sa luha ng aking pamilya. Ang ingay ng mga sirena ng pulis at ang ugong ng van ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang bigat ng katahimikan sa eskinita. Nakatayo si Paulo sa gitna ng daan. Ang kanyang anino ay mahaba at matatag, tila isang pader na hindi na muling matitibag ng kahit anong bagyo. Sa kanyang tabi, si Teresa ay nanginginig pa rin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap kina Maya at Mateo, na tila ba sa isang iglap ay muling kukunin ang mga ito sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Doña Carmen, ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa semento ay tila tunog ng isang sumasabog na puot. Tumigil siya sa harap ni Paulo. Ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng galit. Paulo, ano ba itong ginagawa mo? Ipinapahiya mo ang pangalan natin sa harap ng mga taong ito. Ang boses ni Carmen ay matinis at puno ng pangungutya. Para sa isang babaeng hampas lupa at sa mga batang hindi natin sigurado ang dugo, handa mong talikuran ang lahat ng pinaghirapan ko? Isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Paulo. Ang tunog ng palad ng kanyang ina sa kanyang balat ay umalingaw-ngaw sa paligid, ngunit hindi man lang kumurap si Paulo. Tinanggap niya ang sakit ng may tuwid na likod at malamig na tingin. Ang yaman na ipinagmamalaki mo, Ma. Iyan ang pumatay sa kaluluwa ko sa loob ng 5 taon. Ang boses ni Paulo ay mababa, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang pinal na desisyon. Ang karangalan na sinasabi mo ay gawa sa mga kasinungalingan at panggigipit sa mga taong walang laban. Kung ang pagiging isang Mondragon ay nangangahulugang kailangang maging kasing dumi ng budhi mo, mas pipiliin kong huwag nang dalhin ang pangalang iyan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen. Ano? Itatakwil mo ako? Matapos ang lahat ng ibinigay ko sa'yo? Ibinigay mo ang lahat, pero kinuha mo ang pinakamahalaga, ang aking pagkatao at ang aking pamilya. Sagot ni Paulo habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang mamahaling relo at iniabot ito sa kanyang ina.
Kunin mo na lahat, ma. Ang kumpanya, ang mga lupain, ang mga bank accounts. Wala akong pakialam. Mas pipiliin kong maging isang kargador na may payapang gabi kaysa maging CEO na may pusong puno ng uod. Marahas na kinuha ni Carmen ang relo at tumalikod. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng kahihiyan at puot. Nang humarurot ang kanyang sasakyan palayo, tila may isang malaking tinik ang nabunot sa dibdib ni Paulo. Lumingon siya kay Teresa. Nakita niya ang takot at pagkalito sa mga mata ng babae. Lalapit sana si Paulo, ngunit naramdaman niya ang bahagyang pag-atras ni Teresa. Naintindihan niya. Ang sugat ay malalim at ang tiwala ay hindi basta-basta nabubuo sa loob ng isang araw. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang mamahaling suit jacket. Lumapit siya ng dahan-dahan, tila ayaw takutin ng isang sugatang ibon at maingat na ipinatong ang tela sa nanginginig na balikat ni Teresa. Ang init mula sa jacket at ang amoy ng pabango ni Paulo na humahalos sa amoy ng ulan ay tila nagbigay ng panandaliang kaluwagan sa pakiramdam ni Teresa. Ligtas na kayo, Teresa. Hindi ko kayo kukunin ng sapilitan. At hinding-hindi ko hahayaang lumapit muli si Mami sa inyo. Bulong ni Paulo, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Nandito lang ang mga bodyguard ko sa dulo ng kalsada para bantayan kayo mula sa malayo. Hindi nila kayo gagambalain. Tumingin si Teresa sa suit na nasa kanyang balikat. Pagkatapos ay kay Paulo. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito ngayon? Bakit ngayon lang? Dahil huli na para maging matapang, pero hindi pa huli para maging totoo. Sagot ni Paulo, bago dahan-dahang tumalikod. Hindi niya hinintay ang sagot ni Teresa. Alam niyang kailangan ng babae ng oras. Kailangan nitong makita na ang kanyang mga salita ay may kalakip na gawa. Habang naglalakad si Paulo palayo, ang kanyang puso ay mabigat ngunit may direksyon. Ngunit sa likod ng pansamantalang kapayapaang ito, isang mas malaking panganib ang kasalukuyang bumubuo ng plano. Sa loob ng isang madilim na silid sa mansyon, si Stella ay mabilis na nagtitipa sa kanyang cellphone. Ang kinang ng screen ay tumatama sa kanyang mukha na puno ng masamang balak. Kasalukuyan siyang may kausap na isang kilalang reporter sa telebisyon. Yes, it's true. My husband Paulo Mondragon has abandoned me for a woman from the slums. At ang mas malala, ipinipilit niyang ang mga bastardo ng babaeng yon ay ang mga tagapagmana ng Mondragon Group, sabi ni Stella. Ang kanyang boses ay puno ng mapagpanggap na hikbi. Tomorrow morning, I want a full-blown press conference. Ipapakita natin sa buong mundo kung gaano kadumi ang lihim na tinatago ni Paulo. Sisiguraduhin kong bukas wala nang mukhang maihaharap ang babaeng yon at ang mga anak niya sa publiko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Stella habang pinapanood niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone dahil sa mga dumarating na kumpirmasyon mula sa iba't ibang media outlets. Ang mansong ngiki ay muli niyang ikakalat at sa pagkakataong ito, gagamitin niya ang buong bansa para tapakan ang dangal na pilit na binubuo ni na Paulo at Teresa. Habang ang gabi ay lumalalim, si Teresa ay nakaupo sa loob ng kanyang dampa. Hawak ang suit ni Paulo. Ang init nito ay nananatili pa rin. Tila isang pangako na hindi niya alam kung dapat ba niyang paniwalaan. Sa labas, ang mga anino ng mga bodyguard ni Paulo ay nananatiling bantay. Ngunit ang tunog ng bawat pag-vibrate ng cellphone sa mansyon ay tila isang babala ng paparating na tsunami na wawasak sa lahat. Ang mga batang iyon ay hindi dugo ng mga Mondragon. Ginamit lamang ng babaeng iyon ang kahinaan ng asawa ko upang makakuha ng pera. Ako ang tunay na biktima rito. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Stella sa harap ng 12 ng mga kamera ay tila mga patak ng lason na dahan-dahang kumakalat sa buong bansa. Nakasuot siya ng itim na damit. Ang kanyang mga mata ay sadyang pinamaga sa pag-iyak at ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng pagpapanggap. Sa tabi niya, si Doña Carmen ay nakaupo ng matikas,
Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng huwad na dignidad, habang ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagtama sa kanilang mga mukha. Ang bulwagan ng Grand Hotel ay puno ng mga reporter. Ang ingay ng mga bulungan at ang tunog ng bawat pagkislap ng lente ay tila mga kidlat na nagbababadya ng isang malakas na bagyo. Sa isang malaking screen sa likuran, ipinapakita ang mga malabong litrato ni Teresa sa palengke na sadyang kinuha sa mga anggulong. Nagmumukha siyang isang mapangahas na babae. Niloko kami ni Paolo. At ang babaeng iyon, si Teresa, ay isang bihasang manggagamit. Patuloy ni Stella habang pinupunasan ang kanyang huwad na luha gamit ang isang mamahaling panyo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, ang malalaking pintuan sa dulo ng bulwagan ay marahas na bumukas. Ang ingay ng mabigat na kahoy na tumama sa pader ay naging sanhi ng biglaang pagtahimik ng lahat. Mula sa gitna ng liwanag, naglakad papasok si Paulo Mondragon. Hindi siya ang Paulo na inaasahan nilang makita. Wala na ang kanyang jacket na suot kargador, ngunit wala rin ang kanyang karaniwang ngiti ng isang bilyonaryo. Ang kanyang mukha ay tila semento sa tigas, at ang kanyang mga mata ay may taglay na lamig na tila kayang magpalamig sa buong silid. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na itim na laptop at isang folder. Itigil ang kasinungalingang ito. Ang boses ni Paulo ay hindi malakas, ngunit ang autoridad nito ay naging sanhi ng pagtigil ng lahat ng reporter sa kanilang pagtitipa. Namutla si Stella. Napahawak ng mahigpit si Doña Carmen sa kanyang upuan. "Paulo! Anong ginagawa mo rito? Umalis ka!" Sigaw ng matanda, ngunit huli na ang lahat. Mabilis na ikinonekta ni Paulo ang kanyang laptop sa malaking screen ng hotel. Sa isang iglap, nawala ang mga litrato ni Teresa. Ang pumalit ay ang isang malinaw na dokumento mula sa isang international fertility clinic. Ito ang tunay na medical record ko. Panimula ni Paulo, ang kanyang boses ay matatag sa harap ng mga kamera. 5 taon akong pinaniwala ng sarili kong ina at ng asawa ko na ako ay baog. Ngunit ang dokumentong ito, na nakuha ko mula sa orihinal na files na pilit nilang itinago, ay nagpapatunay na wala akong problema. Ang problema ay nasa asawa ko, si Stella. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng bulwagan. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng litrato ng screen. Ngunit hindi pa doon nagtatapos si Paulo. At ito naman, pindot ni Paulo sa susunod na file, ay ang mga voice messages mula sa telepono ni Stella. Ang buong bulwagan ay naging kasing tahimik ng isang sementeryo nang umaling-awngaw ang boses ni Stella sa mga speaker. "Mommy, siguraduhin mong hindi malalaman ni Paulo na buntis niya si Teresa bago siya umalis. Kailangan nating makuha ang buong mana." Sinundan ito ng boses ni Doña Carmen. "Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa mga dokumento. Ang mga hampas lupang yon ay walang puwang sa pamilyang ito." Ang mukha ni Doña Carmen ay naging kulay abo. Si Stella naman ay napaupo sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na tinatakpan ng kanyang mga tainga. Ang karma na matagal nang hinihintay ay dumating sa pinakamasakit na paraan. Sa harap ng buong bansa, ang mga kamera na kanina ay kakampi nila ay naging mga mata ng hustisya na humuhusga sa bawat hibla ng kanilang kasamaan. Naglakad si Paulo patungo sa podium. Kinuha niya ang lahat ng kanyang credit cards, ang mga susi ng kanyang mga mamahaling sasakyan, at ang titulo ng mansyon mula sa kanyang bulsa at isa-isang ibinagsak sa harap ng kanyang ina. Ang bawat tunog ng plastik at bakal na tumatama sa kahoy ay tila isang pahina ng kanyang lumang buhay na tinatapos na niya. Huli niyang tinanggal ang kanyang mamahaling relo, ang relong nagkakahalaga ng milyon-milyon, at dahan-dahan itong ipinatong sa ibabaw ng lamesa. "Ang yaman na ito ay puno ng dugo at luha ng aking pamilya," sabi ni Paulo, habang nakatitig ng diretso sa mga kamera. "Mula sa araw na ito, tinatalikuran ko na ang pagiging isang Mondragon. Ibinabalik ko sa inyo ang lahat ng perang ito.
Mas pipiliin kong maging isang lalaking walang pangalan, basta't kasama ko ang aking asawa at ang aking mga anak sa katotohanan. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Walang sino mang reporter ang nangahas na magsalita. Pinanood nila ang bilyonaryong si Paulo Mondragon habang dahan-dahang tumatalikod at naglalakad palabas ng bulwagan, iniiwan ang lahat ng karangyaan nang walang kahit anong lingon-likod. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang paglaya mula sa isang gintong kulungan. Sa labas ng hotel, nagsimulang pumatak ang malakas na ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ulan ng kalungkutan. Habang naglalakad si Paulo sa gitna ng kalsada, basang-basa at wala ng kahit anong dalang yaman, ang kanyang puso ay magaan. Wala na siyang kumpanya, wala na siyang mansyon, ngunit sa wakas ay malinis na ang kanyang konsensya. Tumigil siya sa tapat ng dampa ni Teresa sa gitna ng madilim na gabi. Ang ulan ay humahampas sa kanyang balat, ngunit ang init ng kanyang determinasyon ay nanatili. Kumatok siya sa pintuan, isang mahina at mapagpakumbabang katok. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay naging sanhi ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Doon, sa liwanag ng isang maliit na lampara, ay nakatayo si Teresa. Hawak ang isang lumang tuwalya. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan at takot. "Paolo, anong ginagawa mo rito? Bakit ka basang-basa?" Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. "Wala na ako kahit ano, Teresa," bulong ni Paulo, habang ang mga luha niya ay humahalo sa patak ng ulan sa kanyang pisngi. Wala na ang bilyonaryong si Paulo. Pwede bang pumasok ang lalaking nagngangalang Paul? Kahit bilang tagahugas lang ng mga kaldero mo. Nanigas si Teresa sa kanyang kinatatayuan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang tulay na dahan-dahang itinatayo sa gitna ng isang malakas na bagyo. Ang pagpapatawad ay hindi parang isang switch na kapag pinindot mo ay mawawala agad ang dilim. Ito ay parang isang bagong halaman na kailangang dahan-dahang diligan ng pasensya at patunayan ng panahon. Nanatiling nakatayo si Teresa sa may pintuan habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa likod ni Paulo. Ang dumi sa mukha nito, ang gulanit na suot na jacket at ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi nagpapakita ng kahit anong bakas ng isang makapangyarihang bilyonaryo. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi poot ang naramdaman ni Teresa nang tingnan ito, kundi isang matinding habag. Ang habag ng isang inang hindi kayang tiisin ng isang taong nagdurusa sa harap ng kanyang tahanan. Dahan-dahang gumalaw si Teresa. Kumuha siya ng isang malinis ngunit luma na tuwalya mula sa sampayan at iniabot ito kay Paulo nang hindi tumitingin sa kanyang mga mata. "Pumasok ka muna. Baka magising ang mga bata dahil sa ingay ng ulan sa labas." Mahina niyang sabi. Ang boses ay walang emosyon, ngunit may dalang kaluwagan para sa lalaki. Pumasok si Paulo na nakayuko, maingat na iniiwasang madumihan ang sahig ng dampa gamit ang kanyang basang sapatos. Umupo siya sa isang maliit na bangko sa sulok habang pinupunasan ang kanyang basang buhok. Tumingin siya sa paligid ng maliit na silid na dati niyang itinuturing na mas mababa sa kanyang katayuan, ngunit ngayon ay tila pinakamagandang lugar sa buong mundo dahil narito ang kanyang pamilya. "Teresa, wala na akong kahit ano," bulong ni Paulo habang nakatitig sa sahig. "Tinanggihan ko ang lahat ng mana, ang kumpanya, at ang pangalan ko. Hindi ko ito ginawa para kaawaan mo ako. Ginawa ko ito dahil gusto kong maging karapat-dapat muli sa inyo. Kahit bilang kargador o tagahugas ng kaldero mo, gagawin ko ang lahat para lang makita ko kayo araw-araw." Hindi sumagot si Teresa. Nagpatuloy siya sa pag-aayos ng kanyang mga lalagyan ng tsamporado, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malalim na ilog, ngunit sa pagkakataong ito,
May dahan-dahang tulay na nagsisimulang maitayo. Lumipas ang mga linggo. Hindi pinilit ni Paulo na tumira sa loob ng dampa ni Teresa. Nirerespeto niya ang mga hangganan na inilagay ng babae. Umupa siya ng isang maliit at madilim na kwarto sa kabilang kanto ng palengke. Upang mabuhay, nagtrabaho siya bilang isang katulong sa isang talyer ng karpinterya. Ang bawat araw niya ay puno ng pagbubuhat ng mabibigat na tabla ng kahoy, paglalagari, at pagpupukpok ng mga pako. Ang kanyang mga kamay na dati ay walang kahit anong kalyo ay napuno na ngayon ng mga sugat, paltos, at dumi ng langis. Isang hapon, habang nagpapahinga si Teresa sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga sa tabi ng kanilang dampa, dumating si Paulo. May dala siyang isang maliit na lamesa at dalawang maliit na upuan na gawa sa kahoy. Isang simpleng set ng kasangkapan na sadyang ginawa niya gamit ang sarili niyang mga kamay sa talyer. Para kina Maya at Mateo, nakangiting sabi ni Paulo habang maingat na ibinababa ang mga kahoy sa semento. Bakas ang pagod sa kanyang mukha at ang kanyang t-shirt ay basa ng pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Mabilis na lumapit ang kambal. Hinawakan ni Mateo ang makinis na ibabaw ng lamesa. Ang ganda naman nito, Kuya Paul. Ay papa pala. Nahihiyang sabi ng bata. Nang marinig ang salitang papa, tila may isang mainit na agos ng dugo ang gumapang sa puso ni Paulo. Napaluhod siya sa harap ng bata. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luha. Nagustuhan mo ba, anak? Gawa yan ni Papa para sa inyo. Tumango si Mateo at mabilis na yumakap sa leeg ni Paulo. Si Maya naman, na dati ay takot at laging nagtatago, ay dahan-dahang lumapit. Tinitigan niya ang mukha ni Paulo, pagkatapos ay ang kanyang mga kamay na puno ng maliliit na sugat mula sa pagkakarpintero. Hinawakan ng maliit na kamay ni Maya ang sugatang palad ng kanyang ama. Tila sinusuri ang bawat hapdi na dinanas nito para lamang sa kanila. Masakit po ba? Tanong ni Maya sa malambing na tinig. Hindi, anak. Hindi masakit ang kahit anong sugat basta't para sa inyo. Bulong ni Paulo habang niyayakap ang dalawa niyang anak ng mahigpit. Mula sa malayo, pinapanood sila ni Teresa. Ang bawat patak ng luha na pumapatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa puot, kundi dahil sa isang dahan-dahang paghilom. Nakikita niya ang pagbabago kay Paulo. Ang bilyonaryong dating hindi marunong yumuko ay handa nang maging alipin ng pag-ibig para sa kanyang pamilya. Nang matapos ang hapon, umupo si Paulo sa ilalim ng puno ng mangga. Hinihingal sa pagod, habang pinapanood ang kambal na naglalaro sa bagong lamesa. Dahan-dahang lumapit si Teresa at may dalang isang platong tsamporado. Ang pamilyar na timpla na may gatas sa ibabaw. Inilapag ni Teresa ang plato sa tabi ni Paulo. Kumain ka muna. Alam kong pagod ka. Tumingala si Paulo. Ang kanyang puso ay napuno ng pasasalamat. Salamat, Teresa. Naupo si Teresa sa tabi niya sa lumang bangko. Ang hangin ng hapon ay banayad. May dalang amoy ng basang dahon at lupa. Sa ilang sandali, walang nagsasalita sa kanila. Ngunit ang katahimikan ay hindi na mabigat. Dahan-dahang inihilig ni Teresa ang kanyang ulo sa balikat ni Paulo. Isang kusang pagkilos na tila nagsasabing handa na siyang magtiwala muli. Napatigil si Paulo. Maingat niyang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Teresa at sa pagkakataong ito, hindi na ito binawi ng babae. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay nagtagpo sa isang ritmo ng kapayapaan, tila isang pangako na ang bagyo ay tuluyan ng lumipas at ang umaga ay handa ng sumikat muli sa kanilang buhay. Ang tunay na liwanag ng umaga ay hindi nanggagaling sa ginto ng isang korona, kundi sa init ng pag-ibig na nagmumula sa isang pusong handang magpakumbaba at magmahal ng totoo. Sumikat ang araw sa palengke ng San Jose nang may kasamang kakaibang ganda. Ang langit ay kulay rosas at kahel, tila isang obra maestra na ipininta ng tadhana
matapos ang mahabang gabi ng unos. Sa harap ng isang maliit ngunit maayos na pwesto sa gilid ng kalsada, isang bagong karatula ang nakasabit. Ang panaderya ni na Teresa at Paulo. Amoy ng bagong luto na pandesal at mainit na tsampurado ang pumupuno sa hangin. Sa loob ng pwesto, makikita sina Teresa at Paulo na magkatuwang sa pagtatrabaho. Wala na ang mamahaling suit ni Paulo. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at isang apron na may bahid ng harina. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak ng mga bilyong pisong kontrata, ay mahusay na ngayong humahalo ng masa ng tinapay. Babe, pakicheck nga kung luto na yung huling batch ng pandesal sa oven. Malamig na sabi ni Teresa habang abala siya sa paglalagay ng gatas sa mga mangkok ng tsampurado. Oho? Boss Teresa. Pabirong sagot ni Paulo na may kasamang kindat. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng oven at ang init na lumabas mula rito ay may dalang bango ng tagumpay. Isang tagumpay na hindi nasusukat sa laki ng bank account, kundi sa tamis ng pagsasama. Sa labas ng panaderya, sa isang maliit na mesa na gawa sa kahoy, nakaupo sina Maya at Mateo. Ang kambal ay abala sa pagkain. Ang kanilang mga mukha ay puno ng sigla at kaligayahan. Wala na ang takot sa kanilang mga mata. Sa tuwing dumadaan ang mga tao, ipinagmamalaki nila ang kanilang mga magulang. Papa, si Tita Flor po bibili daw ng 10 pandesal. Hiyaw ni Mateo habang kumakaway sa matandang tindera na papalapit sa kanila. Mabilis na lumabas si Paulo. Bit-bit ang bagong hango na tinapay. Nagtama ang paningin nila ni Tita Flor. O Tita Flor, heto po. Mainit pa yan. Nakangiting sabi ni Paulo. Swerte mo sa pamilya mo, Paulo. Ang kumpanya ay pwedeng gumuho, pero ang pamilyang matatag ay hinding-hindi matitibag, sabi ni Tita Flor habang iniabot ang bayad. Habang nagtatrabaho ang mag-asawa, isang maliit na telebisyon sa kabilang karinderya ang nagbabalita. Ang balita ay tungkol sa tuluyang pagbagsak ng Mondragon Group. Dahil sa sunod-sunod na iskandalo ng katiwalian na kinasangkutan ni na Doña Carmen at Stella, nakuha ng gobyerno ang kanilang mga ari-arian. Ang mansyon ay ipinasara at ang 2 babae ay kasalukuyang nahaharap sa mga kasong kriminal. Nakita sa screen ang isang mabilis na clip ni Stella na pilit na itinatago ang muka sa harap ng mga kamera habang si Doña Carmen ay mukhang matandang-matanda na at wala ng bakas ng dating kapangyarihan. Naniningil na ang tadhana at sa pagkakataong ito, walang perang makakapagligtas sa kanila mula sa kahihiyan. Napatigil si Paulo sa panonood. Naramdaman niya ang kamay ni Teresa na dahan-dahang humawak sa kanyang braso. Hayaan mo na sila, Paulo. Tapos na ang kabanatang iyon ng buhay natin. Ang mahalaga ay ang nandito tayo ngayon. Tumango si Paulo at hinarap ang kanyang asawa. Kinuha niya ang mga kamay ni Teresa at dahan-dahang hinalikan ang bawat daliri nito na puno rin ng kalyo mula sa paggawa ng tsampurado. Salamat sa pagpili sa akin muli, Teresa. Sa lahat ng yaman na nawala, ikaw at ang kambal, ang tanging bagay na hindi ko hahayaang mawala muli. Sa huling sandali ng umaga, lumabas ang 4 sa tapat ng kanilang maliit na panaderya. Hinawakan ni Paulo ang kamay ni Mateo, habang si Teresa naman ay kay Maya. Sabay-sabay silang naglakad sa gitna ng mataong palengke, hindi bilang mga biktima ng kahapon, kundi bilang mga bayani ng kanilang sariling kwento. Ang ingay ng palengke ay naging parang isang masayang musika sa kanilang pandinig. Habang papalayo sila, ang rang ng araw ay tumama sa kanilang mga likuran, lumilikha ng mga aninong magkakasama at magkakayakap. Ang pait ng tsampurado noong una ay tuluyan ng napalitan ng tamis ng isang bagong simula. Wala silang bilyon-bilyon, pero sa bawat hakbang nila, ramdam nilang hawak nila ang buong mundo. Ang bawat hamog ng umaga ay hudyat ng pag-asa. At sa puso ni na Teresa at Paulo, ang umagang yon ay magpapatuloy habang buhay. 1 taon na ang mabilis na lumipas mula nang ang pangalang Mondragon ay mabura sa mga listahan ng mga makapangyarihan sa bansa.
Ngunit sa maliit na eskinita ng San Jose, isang mas mahalagang kasaysayan ang patuloy na isinusulat. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana ng isang simple ngunit maayos na bahay na gawa sa matibay na kahoy at semento. Sa loob, ang amoy ng bagong saing na malagkit at ang bango ng purong tableya ay tila isang yakap na gumigising sa bawat sulok ng tahanan. Napatawad na ba? Ang tanong na ito ay hindi na kailangang bigkasin pa ni Teresa. Sa tuwing nakikita niya si Paulo na maagang gumigising para mag-igib ng tubig at maghanda ng mga sangkap sa kanilang maliit na panaderya, nakikita niya ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang milagro, kundi isang dahan-dahang proseso ng paghilom. Ang mga kalyo sa kamay ni Paulo ay hindi na paalala ng kanyang pagkakamali, kundi mga selyo ng kanyang katapatan. Para kay Teresa, ang makita si Paulo na nakikipaglaro sa kambal nang walang halong pagpapanggap ay sapat na upang tuluyan ng ibaon ang lahat ng pait ng nakaraan sa ilalim ng lupa. Nahanap ba ang kapayapaan? Sa bawat gabi na mahimbing na natutulog ang kambal sa pagitan nila, nararamdaman ni Paulo ang isang uri ng katahimikan na hindi kailanman naibigay sa kanya ng kanyang mga bilyong piso. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng ingay, kundi ang pagkakaroon ng malinis na konsensya. Wala na ang takot sa mga mata ni Maya. Sa halip, ang bata ay laging nakasabit sa leeg ng kanyang papa habang tinuturuan itong magbasa. Si Mateo naman ay tila isang maliit na anino ni Paulo, laging nakasunod sa talyer at nag-aaral kung paano humawak ng martilyo. Ang kanilang dampa noon ay pinalitan na ng isang tahanang puno ng tawanan at mga pangarap na abot kamay na nila. Ano ang aral na iniwan ng kanilang kwento? Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa taas ng gusaling pagmamay-ari mo, kundi sa lalim ng pundasyon ng iyong pamilya. Natutunan ni Paulo na ang pagiging isang tunay na lalaki ay hindi nasusukat sa kapangyarihang mag-utos, kundi sa lakas ng loob na humingi ng tawad at magsimula muli mula sa putikan. Natutunan naman ni Teresa na ang pagtitiis ng isang ina ay may hangganan at ang pagpili sa sariling dangal ang siyang magliligtas sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang katarungan, gaano man ito katagal dumating, ay laging humahanap ng paraan upang itama ang lahat ng baluktot. Isang hapon, habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw mula sa kanilang maliit na beranda, dahan-dahang hinawakan ni Paulo ang kamay ni Teresa. Ang bawat daliri nila ay magkahulma, tila mga piraso ng isang puzzle na matagal na nawala at sa wakas ay nabuo muli. Teresa, salamat sa hindi pagsuko sa akin, kahit na ako mismo ay sinukuan na ang sarili ko noon. Bulong ni Paulo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ngumiti si Teresa at ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Paulo. Hindi kita sinukuan, Paulo. Pinaghintay lang kita hanggang sa maging karapat-dapat ka na sa amin. At ngayon, alam ko na nasa tamang lugar na tayo. Mula sa loob ng bahay, narinig nila ang tawanan ni Maya at Mateo habang nag-aagawan sa huling piraso ng tinapay. Ang tunog na yon ay tila pinakamagandang musika sa buong mundo. Ang mansong ngiki ay tuluyan ng napalitan ng isang maliwanag at walang hanggang liwanag ng umaga. Dito nagtatapos ang kwento ng kanilang pagbagsak at dito rin nagsisimula ang walang hanggang kwento ng kanilang pagbangon. Sa bawat tasa ng mainit na tiyemporado na pagsasaluhan nila, laging naroon ang paalala na ang pinakamapait na karanasan ay ang siyang nagbibigay ng pinakamatamis na tagumpay sa huli.